Sa mga nakaraang kaganapan sa Soul Eater. Sa isang misyon sa Italy, nakaharap ni Maka Albarn at Soul Evans ang misteryosong Meister na si Krona at ang kanyang demon sword na si Ragnarok. Sa labang ito, malubhang nasugatan si Soul nang protektahan niya si Maka. Dahil dito, nahaluan ng Black Blood ang katawan ni Soul. Nagsimulang magpakita ang isang maliit na demonyo sa isipan ni Soul na tumutulak sa kanya sa kabaliwan, habang si Maka naman ay nawala ng tiwala sa kanyang sarili. Nabunyag na ang nurse ng paaralan, si Medusa Gorgon, ay isa palang makapangyarihang witch. Ang tunay niyang layunin ay gisingin ng Kishin na si Asura, ang Diyos ng kabaliwan na natutulog sa ilalim ng DWMA. Ginamit niya ang Foundation Day anniversary ng paaralan bilang diversion. Habang nagkakasiyahan ng lahat, pinasok ni na Medusa, Free, Eruka Frag, at Krona ang ilalim ng paaralan. Sinubukang pigilan ni na Professor Stein, Spirit, Kid, at Black Star ang grupo ni Medusa, at nagkaroon ng isang matinding labanan ng Mahika at Soul Resonance. Sa tulong ng Black Blood, nagawa namang pumasok ni Maka sa kaluluwa ni Krona. Sa halip na talunin ito sa dahas, iniligtas niya si Krona mula sa kalungkutan at takot. Naging magkaibigan sina Maka at Krona. Samantala, sinubukang pigilan ni na Black Star at Kid ang pagturok ng Black Blood sa kinalalagyan ng Kishin, ngunit nabigo sila sa huling sandali dahil sa ilusyon na ikinakalat nito. Matagumpay na nagising ang Kishin na si Asura. Kahit na hinarap siya ni Lord Death, nagawang makatakas ni Asura dahil nakatali ang kaluluwa ni Lord Death sa Death City at hindi siya pwedeng umalis doon. Ang pagtakas ni Asura ay nagpakalat ng madness wavelength sa buong mundo. Matapos ang labanan, namatay si Medusa, ngunit ang totoo ay nailipat nito ang kanyang kaluluwa sa isang ahas at kalaunan ay sa katawan ng isang bata. Habang si Krona naman ay kinuha ng DWMA. Sa huli, ipinatawag ni Lord Death ang mga death site mula sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ni na Justin Law, Marie Mjolnir, at Azusa Yumi, para tumulong sa paghahanap sa Kishin. Ituloy na natin. Sa ilalim na bahagi ng Academy ay may mga pasilyo na puno ng mga kwartong tulugan, ngunit dahil sa walang disenyo ng mga pader at madilim na paligid, mukha itong mga selda ng kulungan. Nasa isa sa mga kwartong ito si Krona, nakakulong mula sa mundo, maaaring bilang bilanggo ng DWMA o dahil sa sarili niyang kagustuhang umiwas sa ibang tao. Isang umaga, kumatok si Sid Barrett sa pinto ni Krona para ibalitang naka-enroll na ito sa academy bilang trial student simula mamayang hapon. Walang sumagot, gaya ng dati. Sinabi ni Sid na kahit zombie siya, guro pa rin siya, kaya ang isang tulad ni Krona na buhay pa ay pwedeng maging mabuting estudyante. Dahil hindi pa rin sumasagot, inisip ni Sid na galit sa kanya ang bata. Sa loob, nakakuyom lang si Krona sa isang sulok. Kinahapunan, dinala ni Sid si Maka Albarn na magaling na mula sa kanyang mga sugat. Ipinaliwanag ni Sid na natatakot si Krona sa kanya dahil isa siyang zombie. Dahil nagawa ni Maka na abutin ang soul wavelength ni Krona noon, inatasan siya ni Sid na bigyan ng tour ang bata. Pumayag si Maka. Habang naghihintay, narinig nila ang pag-iyak ng isang tao na naliligaw. Nalaman nila na ito pala si Marie Mjolnir, at naiiyak nitong sinabi kay Sid na naliligaw siya, na ipinagtaka naman ni Sid dahil dati na itong nag-aral doon bilang estudyante niya. Samantala, binabasa ni Frankenstein ang file ni Krona. Iniisip niya ang ginawa ni Medusa, tinunaw ang demon sword na si Ragnarok, inihalo sa Black Blood, at pinalitan ng dugo ni Krona ng pinaghalong ito. Iniisip din niya kung paano ang kaluluwa ng witch ang ginagamit para gumawa ng death sight, gayong witch din ang lumikha ng mga unang demon weapon. Biglang nagpakita ang halusinasyon ni Medusa na inaasar si Stein sa pagpigil nito sa kanyang kabaliwan. Sinubukan ni Stein na suntukin si Medusa ngunit hangin lang ang tinamaan niya. Nagpakita ulit si Medusa sa likod niya at sinabing naapektuhan si Stein ng madness wavelength ni Asura. Balik sa kwarto ni Krona, pumasok si Maka at nakita si Krona sa sulok. Hinawakan ni Maka ang kamay ni Krona at inaya itong tumayo para sa tour. Kahit nahihiya, hinawakan ni Krona ang kamay ni Maka. Pumasok din si Marie para magpakilala, ngunit nang dumungaw si Sid, natakot ulit si Krona at bumalik sa sulok. Pinalabas ni Marie si Sid. Nagsimula na sana ang tour nang biglang lumabas ang maliit na Ragnarok mula sa likod ni Krona. Ininsulto ni Ragnarok si Maka at ginamit ang kamay ni Krona para itaas ang palda ng dalaga. Sa inis, hinampas ni Maka si Ragnarok ng libro, pero ulo ni Krona ang tinamaan niya ng Maka chop. Nagsorry silang dalawa sa isa't isa. Dinala ni na Maka at Marie si Krona sa academy.
Takot na takot si Krona at laging nagtatago sa likod ni Maka. Sa beranda, nasilaw si Krona sa liwanag ng araw. Nakita sila ni Soul Eater, na ngayon ay nakapormal na nadamit. Sinubukan ni Soul na kausapin si Krona, pero gusto lang ni Krona na bumalik sa kanyang madilim na kwarto. Muntik nang suguri ni Soul si Krona para gisingin ito sa katotohanan, pero pinigilan siya ni Maka. Para matulungan si Krona na ilabas ang nararamdaman, pinasulat siya ni Maka ng tula. Panay naman ang asar ni Soul habang nagsusulat sa blackboard. Nang matapos ang tula, binasa ito ni Maka at Marie. Matapos basahin, bigla silang na-depress at tumungo sa sulok, nagsisisi kung bakit pa sila ipinanganak. Dumating si Blackstar na nagyayabang, pero nang basahin ang tula, na-depress din siya. Ganoon din ang nangyari kay Soul at kay Krona mismo. Pati si Sid na dumating ay nagsisi kung bakit pa siya muling nabuhay. Nag-report si Sid kay Death na medyo nahihirapan si Krona pero makaka-adjust din. Ipinadala ni Sid sina Maka, Soul, at Krona sa Czech Republic, sa nayo ng Law, para sa isang extracurricular lesson. Ang Law ay tahanan ng mga enchanters na gumagawa ng mga golem. May isang sinaunang golem doon na nagwawala, at pinaghihinalaan ni Death na kagagawa nito ng madness wavelength. Sa Law, nagulat si Maka sa dami ng Siminea. Lumabas si Ragnarok na gutom sa souls, pero pinaalalahanan siya ni Krona na bawal na yon. Nakakita sila ng higanteng golem. Habang nagtatanong-tanong, napansin ni Soul na parang galit ang mga tao sa kanila. Nakilala nila ang enchanter na si Giriko, na nag-alok na ituro ang kinalalagyan ng oldest golem. Sa academy, si Stein ay sinasaniban na ng kabaliwan habang nasa harap ng computer. Ang mga mata ng Kishin ay lumitaw sa screen at sa kanyang mukha. Dumating si Marina may dalang kape, at kumalma si Stein nang hawakan siya nito. Nag-usap sila tungkol sa kakaibang galaw ng mga golem at kung bakit hindi tao ang unang naapektuhan ng madness. Habang naglalakad sa gubat ng Law, ipinaliwanag ni Giriko na ang mga puno ay nagsisilbi ring kilns o pugon. Yuminig ang lupa at lumabas ang oldest golem. Ibinunyag ni Giriko na siya ay isang sandata, isang chainsaw, at ang golem na may kaluluwa ang kanyang meister. Naghintay siya ng 800 years para sa pagkakataong ito na wasakin ng DWMA. Nag-transform si Giriko bilang chainsaw at ikinabit ang sarili sa golem. Sinugod nila si Maka. Muntik nang matamaan si Maka, pero nakaiwas siya. Nahihirapan si Maka lumaban dahil sa laki ng kalaban. Sinabi ni Ragnarok na hindi siya tutulong, kahit may kapalit pang candy dahil hindi naman siya baby. Ganun pa man, matapos ang maikling negosasyon, pumayag si Ragnarok kapalit ng maraming candy. Gamit ang kanyang tigas, sinalag ni Ragnarok ang chainsaw ni Giriko. Sa huli, habang naghahanda silang lumaban, sinabihan ni Krona ang nagwawalang golem na kung malungkot ito, subukan na lang nitong magsulat ng tula. Sa labas ng nayon, sa gitna ng mga puno na ginawang pugon, hinarap ni Maka at Krona ang oldest golem. Ang golem na ito ay sumusuway sa utos na magprotekta at sa halip ay naninira. Naramdaman ni Maka na sa loob ng golem ay may soul wavelength na hugis gagamba. Gamit ng golem si Giriko, isang dambuhalang chainsaw na puno ng bloodlust at isa ring enchanter. Bumalik naman si Frankenstein sa academy at nagbasa ng maraming libro, para intindihin kung bakit ang isang golem na walang kaluluwa ang unang tinamaan ng madness wavelength ni Asura at hindi ang mga tao. Naisip ni Stein na dahil 800 taon na ang nakararaan ng gawin ng golem, kasabay ng paglikha ng heretic witch sa mga unang demon weapons, malamang ay nagtago ang kaluluwa ng witch sa loob ng golem at hinintay ang paglakas ng madness ni Asura. Inutusan ni Krona si Ragnarok na gamitin ang Screech Alpha para lituhin ang golem habang sinusubukang hiwain ito ni Maka. Ngunit dahil sa tibay nito, hindi tumalab ang atake. Nang makahiwa ng bahagya si Maka, lumabas ang mga sapot ng gagamba at binalot siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Sinubukang hiwain ng golem si Maka gamit si Giriko, ngunit nasangga ito ni Krona, dahilan para tumalsik silang dalawa. Binuhat ni Soul ang paralisadong si Maka. Sa academy, nakumpirma ni Stein ang hinala, nagkaroon ng malawakang halusinasyon ng mga itim na gagamba sa Czech Republic 800 taon na ang nakararaan. Napagtanto niyang hinati ng heretic witch na si Arachna ang katawan niya sa mga gagamba at tinago ang kaluluwa sa golem. Habang kausap si Death, ininda ni Stein ang sakit dahil unti-unti na rin siyang pinapasok ng madness. Gusto sanang sumugod ni Stein sa Law, ngunit pinigilan siya ni Death dahil may ipinadala na itong death sight, si Justin Law. Sa Law, nagsimulang gumapang ang mga gagamba sa mukha ng golem.
Nagbalik sa anyong tao si Kiriko para saksihan ang pagbabalik ni Arachnogorgon. Nabuo muli ang katawan ni Arachne mula sa mga gagamba. Natakot at umatras si Crona nang makaharap ang kapatid ng kanyang inang si Medusa. Samantala, dumating si Justin Lo sakay ng isang dune buggy na may hila-hilang kabaong, habang nagpapatugtog ng napakalakas na musika. Ibinunyag ni Arachne na 800 taon na niyang minamanmanan ang mundo gamit ang kanyang mga gagamba. Alam niya pati ang pag-aaway ni Namaka at Sol tungkol sa nasunog na curry. Inalok niya ng pagmamahal si Crona dahil alam niyang hindi ito mahal ni Medusa, ngunit tinanggihan ito ni Crona at sumugod. Sinalaglang ni Arachne ang atake gamit ang pamaypay at inutusan si Kiriko na patayin sila. Tinamaan ni Kiriko si Crona sa dibdib. Bagaman napaginhawa ng black blood ang sugat, hindi ito agad tumigas kaya malalim ang naging tama. Muling umatake si Kiriko at akmang pupugutan na si Crona nang biglang may humarang na liwanag na hugis krus, ang Saint Cross knife ni Justin Lo. Si Justin Lo, na kilala bilang The Executioner, ay naging death sight sa edad na 13 nang walang Meister. Isang guillotine ang anyo ng kanyang sandata. Naglaban sina Justin at Kiriko. Inakala ni Kiriko na hindi siya naririnig ni Justin dahil sa earbuds nito, ngunit ibinunyag ni Justin na marunong siyang magbasa ng bibig kaya alam niya ang mga insulto nito. Ginamit ni Justin ang kanyang headbutt of love kay Kiriko. Dahil humihina na ang golem, inutusan ni Arachne si Kiriko na tumakas na sila. Iniwan nila ang golem para tapusin ang mga estudyante. Para iligtas si Namaka at Crona, ginamit ni Justin ang law-abiding silver gun at pinugutan ang golem. Pagkatapos ng laban, isinakay ni Justin ang paralisadong si Maka sa loob ng kabaong na dala niya. Nagkunwari namang bingi sina Justin at Sol sa reklamo ni Maka. Nilagyan ni Crona ng mga bulaklak si Maka sa loob ng kabaong, kaya naiyak na lang si Maka dahil pakiramdam niya ay patay na siya tulad ni Sid. Sa kabilang dako, sinundo ng tsuper na si Mosquito sina Arachne at Kiriko gamit ang limousine. Hiniwan ni Kiriko ang bubong ng sasakyan dahil naiinitan siya. Dinala sila sa isang kastilyong hugis gagamba. Doon, ipinakilala ni Mosquito ang hukbong binuo niya sa loob ng 800 taon para sa pagbabalik ni Arachne, ang organisasyong Arachnophobia. Nangako si Arachne na tatalunin nila si Death. Nakatago sa ilalim ng isang bangin ang headquarters ng Arachnophobia, ang organisasyong pinamumunuan ni Arachne. Siya ang heretic witch na lumikha ng mga unang demon weapons at nagbalik matapos ang 800 taon dahil sa pagtakas ni Asura at pagkalat ng madness. Sa kanyang Spider Queen room, hiningi ni Arachne ang update tungkol sa moral manipulation machine na pinapangunahan ni Mosquito. Bagamat minamaliit ni Kiriko ang matandang si Mosquito, tiwala naman si Arachne dahil naroon ang kanyang bodyguard, ang samurai na si Mifune. Sa dispensary ng academy, sinusubuan ni Sol ang paralisado pa ring si Maka. Naroon ang kanilang mga kaibigan. Para asarin si Maka, pinirmahan ni Black Star ang noo nito at nilagyan ng bigote. Inayos naman ni Kid ang mga bagay na nakapatong sa cabinet para maging pantay pero walang may pake. Samantala, habang nag-e-ensayo si Frankenstein, patuloy siyang ginugulo ng mga halusinasyon ni Medusa. Sinasabi nito na ang takot ang nagtutulak sa mga tao sa academy na maghangad ng kaalaman at kaayusan, ngunit sa huli, ang madness ay hindi maiiwasan. Balik sa dispensary, tinawag ni Sid Barrett si Mira sa hallway para sabihin na nakatanggap na siya ng impormasyon mula sa death site na si Azusa Yumi tungkol sa lokasyon ng pasilidad ng Arachnophobia. Sunod ay sinabi ni Sid kay Mira na naatasan silang lusubin ng laboratorio at sirain ang isang machine doon. Narinig ito ni Blackstar at nagpas siyang sumunod para ipaghiganti si Maka. Sa laboratorio, tinatanong ni Mosquito sa kanyang alagad kung kamusta na ang progreso ng machine. Ayon kay Mosquito, ang machine na ito ay base sa disenyo ni Avon at layunin nitong sirain ang moralidad ng tao para mas mabilis kumalat ang madness. Nasa laboratorio rin si Mifune, na pumayag na magbantay doon kapalit ng proteksyon mula sa witch. Maya-maya pa ay nilusob na ni Sid at Mira ang pasilidad. Gamit ang 1,000-mile eyes ni Azusa, nalaman ni Sid ang pasikot-sikot sa loob. Habang pinapasok ni Sid ang pasilidad, gumawa ng eksena si Blackstar sa main entrance at kinalaban ang mga gwardya. Hinarap ni Blackstar sina Mosquito, Angela, ang batang witch, at Mifune. Kahit ayaw ni Mifune na pumatay ng bata, napilitan siyang lumaban dahil sa banta ni Mosquito kay Angela. Naglaban muli sina Blackstar at Mifune. Sa loob ng laboratorio, nahanap ni Sid ang isang papel na naglalaman ng impormasyon tungkol sa machine.
Nang malaman ni Sid mula kay Azusa na may estudyanteng nakikipaglaban sa labas, sinamantala ni Sid ang pagkakataon at mabilis na tinaniman ng bomba ang machine na kanilang pasasabugin. Sinabi ni Sid na kung sino man ang nakikipaglaban sa labas ay nagpapasalamat siya dito. Samantala, ipinakita ni Blackstar ang kanyang paglakas gamit ang iba't ibang anyo ni Tsubaki, kabilang ang Enchanted Sword Mode. Gayunpaman, nanaig pa rin ang galing ni Mifune sa kanyang Infinite One Sword style. Ginamitan niya si Blackstar ng punishment, 24 na sunod-sunod na hampas na nagpatumba dito. Tinanong ni Tsubaki kung bakit kumakampi si Mifune sa isang witch. Naalala ni Mifune ang kanyang nakaraan, isa siyang bodyguard ng mafia na tinalikuran ng kanyang amo para iligtas ang batang si Angela. Nangako siyang hindi papatay ng bata at poprotektahan si Angela, ngunit dahil tinutugis ng DWMA ang mga witches, hindi siya pwedeng sumali sa academy. Bago pa man matapos ang laban, binaril ni Sid si Mosquito gamit si Azusa sa anyo nitong baril, at pinasabog naman ni Mira ang laboratorio, pero nabuhay muli si Mosquito sa pamamagitan ng paghigop ng dugo ng kanyang tauhan. Dito na nalaman ni Sid na si Blackstar pala ang nakikipaglaban na estudyante at sinabi niyang hindi na siya nagulat. Bago umalis si Mifune, sinabihan niya si Blackstar na magsanay pa, at naghagis siya ng isang bagay kay Blackstar, isang candy para daw kay Maka. Kinagabihan sa dispensary, ibinigay ni Blackstar ang candy kay Maka habang nagrereklamo na naging utusan lang siya ng samurai sa halip na makapaghiganti. Nang tikman ni Maka ang candy, nagreklamo siya na lasang seaweed ito. Sa huli, makikitang mag-isang nakaupo si Blackstar sa basketball court, naiinis at masama ang loob sa naging resulta ng laban. Sa paglubog ng araw, isang aso sa madilim na eskinita ang may hinuhukay na isang nilalang sa basurahan. Ang nilalang na ito ay isang ahas na nababalutan ng mga araw, at pumasok ito sa bibig ng kawawang aso. Samantala, isang 5 taong gulang na bata na nagngangalang Rachel Boyd ang nakatingin sa kalangitan. Tinawag si Rachel ng kanyang ina para umuwi dahil naghihintay na ang kanyang ama. Tinanong ni Rachel kung nakita ba ng kanyang ina ang ulap na hugis ahas, ngunit sinabi lang ng kanyang ina na mukhang uulan lang kaya ganun ang ulap. Habang naglalakad, nadaanan ni Rachel ang eskinita kung nasaan ang aso. Masayang tumakbo si Rachel palapit sa aso na tumakbo naman papasok sa dilim. Sinundan ito ni Rachel kahit na tinatawag siya ng kanyang ina. Sa loob ng eskinita, hinarap siya ng aso na may mga matang parang sa ahas. Biglang lumabas ang ahas na naging vector arrow mula sa bibig ng aso, at diretsyong pumasok sa bibig ni Rachel hanggang sa lalamunan. Dito na nagsimulang kontrolin ni Medusa Gorgon ang katawan ng bata. Nang lapitan ng kanyang ina si Rachel, humarap si Rachel na may nakakatakot ng ngiti at humingi ng paumanhin. Isang gabi, nagulat sina Sid Barrett at Mira na igos kay Lord Death tungkol sa kanilang misyon at pagwasak sa pasilidad ng arachnophobia. Ibinunyag ni Sid na gumagawa ang arachnophobia ng morality manipulation machine gamit ang isang blueprint na ninakaw ni Sid bago pasabugin ang lugar. Nakumpirma na ang blueprint ay galing sa Book of Avon. Inutusan ni Lord Death si Mira na huwag sirain ang blueprint, kundi itago lang ito sa secret vault sa ilalim ng Death Weapon Meister Academy. Kahit nag-aalala si Mira sa panganib nito, nangako silang susundin ang utos at mananatiling lihim ang pagkakaroon ng blueprint sa loob ng akademya. Isang gabi, nakaupo si Rachel sa sofa habang nanonood sa telebisyon ng programa na paulit-ulit na sinasabi ang isang mansanas. Sa palabas, may isang batang babae na umaakyat sa hagdan para kumuha ng mansanas, ngunit sa paningin ni Rachel, ang batang nasa TV ay naging kamukha niya at may pumasok na ahas sa lalamunan nito. Nang sinabihan siya ng kanyang ina na matulog na, agad siyang sumunod dahil ayaw niyang maparusahan. Bago matulog, nag-usap ang mag-asawa tungkol sa kakaibang kinikilos ng kanilang anak, ngunit binaliwala ito ng ama at ipinagpalagay na lang na parte ito ng paglaki. Bandang 12:25 ng madaling araw, nakita ng ina na may ahas na lumabas sa bibig ng kanyang anak kaya napasigaw siya, dahilan para magising ang ama. Lumapit sa kanila si Rachel na umiiyak at nagsabing binabangungot daw siya tungkol sa ahas. Pinatabi nila ang bata sa kanilang pagtulog. Napansin ng ina ang suot na tsinelas ni Rachel na may disenyong kuneho. Sa klase, nahihirapan si Frankenstein na patahimikin ang mga estudyante. Masaya si Liz Thompson dahil nakabalik na si Maka Albarn mula sa pagkaparalisa. Wala pa si Blackstar dahil nakipagbugbugan pa ito sa labas at nang dumating ito ay pinalabas ito ni Stein sa hallway bilang parusa sa pagiging late.
Balik sa klase, ipinaliwanag ni Stein na ang leksyon ngayong araw ay tungkol sa dual arts o pakikipaglaban gamit ang resonance ng grupo para labanan si Arachne. Dahil hindi nakikinig ang iba, nagpa siya si Stein na magkaroon ng aktwal na laban. Pinili niyang kalabanin sina Oxford, Harvard, Maka, Sol, at si Black Star na hindi kasama ang kanyang weapon na si Tsubaki para hindi masira ang buong classroom. Tuwang-tuwa si Black Star sa hamon. Kinaumagahan, masayang kumakain ng almusal si Rachel. Ngunit nang tumalikod ang kanyang ina, nawala ang ngiti sa mukha nito at nagreklamong walang lasa ang pagkain. Sa kusina, nakita ng ina ang isang gagamba na bumababa mula sa bintana. Bubuksan sana niya ang bintana para paalisin ito, ngunit biglang dinakma at pinatay ito ni Rachel gamit ang kanyang kamay. Nagulat ang ina nang maglaho ang gagamba at magreklamo si Rachel kung paano siya nahanap agad ni Arachne. Sa puntong ito, tinanggal na ni Rachel ang kanyang pagkukunwari at nagsalita gamit ang boses ni Medusa. Inakusahan niya ang ina na pabayang magulang kaya madali niyang nakontrol ang katawan ng bata. Natakot at umatras ang ina habang lumalabas ang mga vector arrows sa likod ni Rachel. Nagpaalam si Rachel at sinabing isarado ang bintana para hindi makapasok ang mga ahas at gagamba. Umalis si Medusa gamit ang katawan ni Rachel at nang lumabas ang ina para habulin ang anak, tanging ang tsinelas na kuneho na lang ang naiwan. Balik sa klase, naghanda na ang mga estudyante na atakihin si Stein at unang sumugod si Black Star. Nang umatake si Oxford gamit ang kanyang sibat, ginawang harang ni Stein si Black Star kaya ito ang nakuryente. Sunod na umatake si Maka pero si Black Star na naman ang natamaan. Muling sumugod si Oxford at sa pagkakataong ito, nadamay na si Maka sa kuryente dahil hinawakan ito ni Black Star. Tuluyan ang napikon si Black Star kay Oxford at hinamon niya ito sa laban. Tinanggap ni Oxford ang hamon, pero mabilis lang itong napabagsak ni Black Star gamit ang isang suntok. Sa huli, nabigo ang mga estudyante sa kanilang laban kay Stein at nagkasakitan lang sila. Pagkatapos nun ay pinakita sina Sid at Mira na pumasok sa silid na pinaglalagyan ng mga koleksyon ni Death para ilagay ang blueprint. Sa Baba Yaga Castle, humingi ng paumanhin si Mosquito kay Arachne at mabilis naman itong pinatawad sa kondisyon na pagbubutihan na nito sa susunod. Ganun pa man, patuloy pa rin sa pangmamaliit kay Mosquito si Giriko at nauwi sa hamunan ng dalawa. Umatake si Mosquito gamit ang kanyang ilong na panusok at sinalag naman ito ni Giriko ng kanyang paa na naging chainsaw. Mas lalo pang nagkainitan ng dalawa at parehong mas pinalakas pa ang kanilang mga atake, habang si Arachne naman ay patuloy lang sa pagkain. Maya-maya pa ay dumating na si Medusa na nasaan yung bata at kinausap siya ni Arachne. Sinabi ni Arachne na alam niyang natalo si Medusa laban kina Stein at Spirit. Ipinaliwanag naman ni Medusa na pinagpira-piraso niya ang kanyang kaluluwa bago siya tuluyang matalo para hindi ito makain ni Stein at Spirit at magawa pa niyang mabuhay ang sarili. Sinabi ni Arachne na sinwerte lamang si Medusa at inamin naman ito ni Medusa na sinabing nakaligtas siya dahil na rin sa madness wavelength ni Asura na nakalaya sa oras na yon. Inalok ni Medusa si Arachne ng alyansa pero tinanggihan siya nito. Nang mapansin niya na napapalibutan na siya ng mga alagad ni Arachne, minabuti na lang niya na umalis kasama ang nagpapanggap na si Eruka. Sumumpa si Medusa na kukunin ng isang bagay na naiwan niya sa Death City bago lumipad sakay ng walis. Nagtungo sina Kid, Liz, at Patty sa disyerto ng Sahara para hanapin ang isang istasyon ng tren. Ayon kay Kid, inutusan sila ni Death na imbestigahan ang isang posibleng demon toll na pinagmumula ng lakas ng isang walang tigil na tren na kilala bilang Runaway Express. Hindi nagtagal, narating na nila ang istasyon, at doon ay nakatagpo sila ng isang maliit na bata. Sinubukan nila itong kausapin pero hindi ito sumasagot na ikinagalit naman ni Patty. Makalipas ng ilang oras, dumating na ang Runaway Express at biglang sumakay dito si Fisher King, isang assassin ng arachnophobia, na gustong kunin ang tool para kay Arachne. Nabunyag din na ang bata ay ang pinakabata sa magkakapatid na Mizone, at pinasabugan ito ng tadpole bomb si Kid pero nakaiwas ito. Ginamit ni Kid ang kanyang skateboard na si Beelzebub para habulin ang tren at isinama niya sina Liz at Patty sa anyo nitong baril. Nang makita siya ni Fisher King sa labas ay sinubukan siya nitong pabagsakin gamit ang missile. Habang ang batang Mizone naman ay pinaulanan ng bomba ang tren. Sinamantala ni Kid ang sitwasyon at sinubukan na sumakay sa tren pero nasagi siya nito at tumilapon. Napagtanto ni Kid na mas madali kung may aatake para sa kanya kaya inutusan niya si Patty na mag-anyong tao.
Kaso hindi napigilan ni Kid na gumawa ng tricks nang makakita siya ng perpektong bundok ng buhangin. Ganun pa man, dahil sa tricks na ginawa ni Kid ay matagumpay silang nakaakyat sa bubong ng tren. Biglang inatake si Kid ng batang Mizone kaya napilitan siyang pumasok sa loob ng tren. Tinanggal ni Fisher King ang lock ng bagon para maiwanan si Kid, pero nang tumalon siya para iwasan ang atake ng batang Mizone, napunta siya sa bagon na tinanggal niya kaya magkasama na sila ni Kid. Ginamit ni Fisher King ang kanyang sandata para kumapit sa unahang bagon, pero kumapit sa mga binti niya sina Liz, Patty, at Kid. Nang makatawid sa unahang bagon, inatake ni Fisher King si Kid pero hinati ng batang Mizone ang kanyang sandata gamit ang laser. Agad na sumugod si Kid at sinipa ng malakas si Fisher King at naitulak ito sa unahan ng tren kung nasaan ang Demon Toll. Kukunin na sana ni Fisher King ang Demon Toll pero bigla siyang binuhat ni Kid at pinaputukan ng baril sa tiyan. Pagkatapos mapabagsak si Fisher King, kinuha na ni Kid ang Demon Toll na isang susi na tuluyang nagpatigil sa Runaway Express. Habang nakahiga, sinabi ni Fisher King kay Kid na ang Demon Toll na yun ay ginawa ni Avon at may kinalaman din si Death dito. Ayaw maniwala ni Kid kaya hinikayat ito ni Fisher King na tingnan ang loob ng kahon na lalagyan ng susi. Sumunod si Kid at labis siyang nagulat nang makita niya sa ibaba ng nakasulat na pirma ni Avon ang pirma ng kanyang ama na si Death. Tinanong ni Kid si Fisher King ng iba pang impormasyon pero pinatay na ito ni Sid gamit ang kutsilyo bago pa makasagot. Mabilis na tumakas ang batang Mizone, habang ang grupo naman ni Kid ay sinabihan na pumunta sa kampo para magpahinga. Bago umalis, tiningnan ni Kid si Sid nang may pagdududa. Pagbalik sa DWMA, nagpa siya si Kid na mag-imbestiga sa library. Wala siyang makitang libro tungkol kay Avon sa level 1 ng library, kaya naman ginamit niya ang kanyang pagiging anak ni Death para ma-access ang level 4. Ngunit natuklasan niyang ang libro tungkol kay Avon ay hiniram 2 buwan na ang nakararaan ng isang taong may pirma na M. Naisip ni Kid na ang M ay nangangahulugang Medusa dahil hiniram ang libro sa araw mismo na muling nabuhay ang Kishin. Isang umaga, binisita ni Namaka at Soul si Krona sa silid nito at sabay-sabay silang pumasok sa klase ni Marine Mjolnir. Habang nasa klase, na-distract si Krona ng mga alaala ng kanyang unang araw, pati na rin ang masasayang sandali kasama ang mga bagong kaibigan, tulad ng panlilibre ng tanghalian, pagsama ni Liz at Patty sa pamimili, at ang kabaitan ni Tsubaki kay Ragnarok. Labis na naguguluhan si Krona kung bakit gusto siyang tulungan ng lahat. Sa sumunod na tagpo, habang naglalaro ng basketball sina Blackstar, nag-usap sina Death the Kid at Soul sa isang bench, pinag-usapan nila ang pagbabago ni Krona. Tinanong ni Kid si Soul kung ayos lang ba siya, lalo na't si Krona ang sumugat sa kanya noon. Sagot ni Soul, ayaw na niyang isipin ang nakaraan para hindi na magdulot ng masamang alaala kay Maka o Krona. Sumali si Soul sa laro at tinuruan si Krona kung paano umiskor na nagtulak kay Kid na magplano ng isang party. Sa mansyon ni Kid, nagkaroon ng kasiyahan. Pinasalamatan ni Liz si Soul sa pagdadala ng musika, bagamat hindi ito akma sa formal na party. Pinilit ni Maka si Soul na tumugtog ng piano, ngunit tumanggi ito at nagdahilang magbabanyo muna. Nadismaya si Maka dahil matagal na niyang hindi naririnig tumugtog si Soul ng piano, isang musikang inilarawan niyang madilim at kakaiba, na sumasalamin sa pagkatao ni Soul. Habang kumakain, muling nakaramdam ng kapanatagan si Krona sa piling ng mga kaibigan, na inihalin tulad niya sa tubig na bumabalik sa isang disyerto. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Krona kasama si Ragnarok, biglang nagpakita si Medusa Gorgon, na ngayon sumapi sa katawan ng batang babaeng si Rachel Boyd. Nagulat si Krona na buhay pa ang kanyang ina. Sa halip na kunin si Krona pabalik, inutusan siya ni Medusa na manatili sa DWMA bilang espiya. Ipinag-utos ni Medusa na hanapin ni Krona ang secret vault ni Lord Death sa ilalim ng paaralan. Kahit nag-aalinlangan dahil ayaw niyang mawala ang kanyang mga kaibigan, napilitan si Krona na sumunod dahil sa takot at guilt na ipinaramdam ng kanyang ina. Kinabukasan, naging tahimik at mailap si Krona sa klase, bagay na napansin ni Maka. Samantala, inutusan ni Lord Death sina Justin Law at Spirit Albarn para sa isang misyon laban kay Asura. Si Justin ay magsisilbing pain habang hinahanap ni Azusa ang kinaroroonan ng kalaban. Sa ilalim ng academy, sinubukan ni Krona na hanapin ang secret vault kahit pa nakakita siya ng caution tape sa lugar. Sa kanyang paghahanap, nakasalubong niya si Marie. Nagpalusot si Krona na siya ay naliligaw, ngunit iyon din pala ang problema ni Marie. Nagtulungan ang dalawa na makabalik, at dahil sa kabaitan ni Marie, lalong nakaramdam ng hiya si Krona.
Dahil nabigo si Crona sa unang utos, muling nakipag-ugnayan si Medusa sa pamamagitan ng palakang si Iruka at ng isang ahas. Binigyan niya ng bagong misyon si Crona, ang lagyan ng listening device na nasa loob ng isang ahas, ang bahay ni Dr. Stein. Ang target ay samantalahin ang kabaitan ni Marie upang mapabilis ang pagkalat ng madness kay Stein. Pumunta si Crona sa bahay ni Marie para makipag-usap habang umiinom ng tea. Habang abala si Marie sa pagtimpla ng spicy tea na hiningi ni Ragnarok, palihim na inilagay ni Crona ang ahas sa inumin ni Marie. Walang kamalay-malay si Marie at ininom ang tsaa na may halong ahas at listening device. Umalis si Crona na puno ng takot at konsensya. Sa isang eskinita, nakipagkita siya kay Iruka at pinakinggan sa radyo ang usapan ni na Marie at Stein. Narinig ni Crona kung paano siya purihin at ipagtanggol ni Marie kay Stein na sinabing siya ay isang mabait na bata. Tinawanan lamang ni Iruka ang kamangmanga ni Marie sa ginawang pagtatraidor ni Crona. Sa huli, bumalik si Crona sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang unan at namaluktot sa sulok. Habang naiisip niya ang kanyang ina at ang kabutihan ni Marie na kanyang sinuklian ng pagtatraidor, nagsimulang mag-hallucinate si Crona ng mga anino at mga mata ng Kishin. Napuno ng pagsisisi at takot si Crona at siya ay umiyak na lamang sa kanyang unan. Sa loob ng library, nagbabasa ang matatakuting estudyante na si Hero ng libro tungkol sa Holy Sword na si Excalibur. Nangako ang libro ng tagumpay at kapangyarihan, kaya napatawa si Hero sa tuwa, dahilan para siya ay sawayin at batuhin ang libro ng kanyang mga kaklase. Kalaunan, inutusan si Hero ng mga bully na bumili ng sandwich. Napilitan din siyang ibili ng soda sina Kim Deal at Jacqueline o Lantern Dupree. Pagbalik niya, hinarang siya ni na Black Star at Tsubaki. Gaya ng dati, ginawa siyang human punching bag ni Black Star para subukan ang mga bago nitong teknik. Nakita ito ni Namaka at Soul at nagtaka kung paano nakapasok sa academy ang isang estudyanteng sobrang hina at walang cool factor. Dahil sawang-sawa na sa pagiging utusan at pagiging loser, umakyat si Hero sa tuktok ng academy habang lumulubog ang araw, nangangakong kukunin niya ang Holy Sword para maging tunay na bayani. Habang umaakyat sina Black Star at Tsubaki, nagulat sila nang makitang tinalo na ni Hero ang ibang mga estudyante. Ipinakilala ni Hero ang kanyang sarili bilang isang bagong tao kasama ang kanyang sandata, si Excalibur. Agad na ipinakita ni Excalibur ang kanyang kakaibang ugali, tinawag niyang bobo ang isang insekto at nagkwento ng kanyang alamat na pabago-bago at puno ng kontradiksyon. Nang hamunin ni Black Star si Excalibur dahil sa inip, hindi siya pinansin nito. Ipinagmalaki naman ni Hero na kaya niyang tiisin ang 1,000 na kondisyon o provision ni Excalibur. Habang nagdadaldal si Excalibur at lumalapit sa camera hanggang sa masakop ng kanyang mata ang screen, sumigaw si Black Star sa inis. Inakala ni Excalibur na hamon ito, kaya nagsimula ang isang laban. Sumali sina Kilik Rang at Death the Kid, kasama ang kanilang mga weapon, para patahimikin ang nakakairitang espada. Gamit ang Holy Sword, ipinakita ni Hero ang kanyang bagong lakas. Nag-teleport siya at iniwasan ng Heaven Strike ni Black Star. Tinalo niya ang pinakamalalakas na estudyante ng academy, sina Black Star, Kilik at Kid, gamit ang isang atake, ang last move, Hero the Atomic, na lumikha ng malaking pagsabog bago pa man nila maintindihan ang nangyari. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Si Hero, na dating loser, ay naging mayabang at kinatatakutan. Namboso siya sa locker room ng mga babae at hinangina ng palda ni Kim at Jacqueline gamit ang kapangyarihan ng espada. Sinubukan siyang sugurin ni Oxford pero pinigilan ito ni Maka. Kampante si Ox na hindi magtatagal si Hero dahil sa higpit ng mga rules ni Excalibur. Ipinakita kung paano masugid na sinunod ni Hero ang mga nakakalulang utos ni Excalibur. Provision 23, masiglang pagbati sa umaga na nambulabog kay Soul. Provision 452, ang 5 oras na storytelling party na nagustuhan pa ni Hero. Provision 578, bawal magsinungaling na nauwi sa pag-spoil ni Excalibur sa ending ng pelikulang Sherlock Holmes. Provision 202, pagpapagawa ng higanting inidoro na hugis pato na sumakop sa buong balcony. Provision 667, laging purihin si Excalibur, kahit naliligo o nasa gitna ng panganib. Provision 172, pagpapagupit ng buhok, naging tumpok ang buhok ni Hero. Provision 75, araw-araw na birthday celebration para kay Excalibur. Provision 602, sariwang sangkap sa pagkain, nagdive pa si Hero sa dagat para humuli ng king crab.
Dahil nagawa ni Hero ang lahat ng ito, binigyan siya ni Excalibur ng reward, isang kanta na tumagal hanggang gabi. Kinabukasan, naglakad sina Hero at Excalibur sa hallway na may red carpet habang pumapalakpak ang mga estudyante. Namangha sila na kinaya ni Hero ang lahat. Si Ox ay umiiyak sa inggit at galit. Akala ng lahat ay panghabang buhay na ang kanilang partnership. Pero nang maglakad sila palayo sa sunset, pinalo ni Excalibur ang ari ni Hero gamit ang kanyang tungkod dahil sa Provision 573, maglakad ng 3 hakbang sa likod ng Holy Sword. Pagkatapos nito, sunod-sunod na bumahing si Excalibur. Dito na napuno si Hero. Kinabukasan, nakita ni na Black Star si Hero na may dalang mga soda at sandwich, balik sa pagiging utusan. Nang tanungin kung nasaan si Excalibur, sagot ni Hero, ibinalik niya ang estupidong espada sa kuweba. Kinaya niya ang lahat ng hirap pero hindi niya kinaya ang nakakadiring pagbahing ni Excalibur. Sa huli, tinanggap na lang ni Hero ang kanyang kapalaran bilang ordinaryong estudyante, habang si Excalibur ay naghihintay na naman ng bagong Meister sa kanyang kuweba, kung saan nagsiliparan palayo ang mga fairies nang malamang bumalik na siya. Isang gabi, habang abala si Frankenstein sa kanyang computer, nakaramdam siya ng presensya sa kanyang likuran. Akala niya ay si Marie Mjolnir ito, ngunit nang lumingon siya, wala namang tao. Upang pakalmahin ang sarili, pinihit niya ang tornilyo sa kanyang ulo at naghilamos ng mukha. Kumbinsido siyang maayos ang kanyang lagay dahil kabisado na niya ang kanyang katawan. Ngunit pagtingin niya sa salamin, ang nakita niya ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang mukha ng Kishin. Sa gulat at takot, sinuntok niya ang salamin hanggang sa mabasag ito at magdugo ang kanyang kamao. Hindi niya alam na ang kanyang madness ay pinalalala ng kanyang pagiging malapit kay Marie, na may ahas ni Medusa sa loob ng katawan. Nag-aalala si Lord Death sa kalagayan ni Stein, ngunit iginiit nito na kaya pa niyang magturo. Dahil dito, ibinigay ni Death ang isang mahalagang misyon, kailangang bilisan ang pagsasanay ng mga estudyante sa dual arts dahil nalaman na ng grupong Arachnophobia ang lokasyon ng Brew, isang makapangyarihang demon toll. Samantala, nagsasanay sina Black Star at Tsubaki gamit ang Uncanny Sword. Pumasok si Black Star sa loob ng weapon space ni Tsubaki, isang madilim na karagatan kung saan nagpapakita ang mga anino ng mga dating mandirigma. Hinarap niya ang Will of Nakatsuka sa upang hingin ang kapangyarihan nito. Nang tanungin siya kung bakit niya ito gusto, ang sagot ni Black Star ay upang higitan ng Diyos. Napansin ng Will na ang mga mata ni Black Star ay kulay pula, tila katulad ng sa isang demonyo. Nagising si Black Star na sumasakit ang dibdib dahil sa tindi ng training, ngunit nagmadali pa rin siyang pumasok sa klase kahit pilit siyang pinipigilan ni Liz at Tsubaki. Pagdating sa klase, nagyabang si Black Star kahit siya ay late na, bagay na ikinainis ni Maka. Bago simulan ang leksyon tungkol sa chain resonance, nagbigay si Stein ng huling babala, kailangan nilang magtagumpay sa resonance o matatanggal sila sa klase. Sa pagsubok nila, maayos ang koneksyon ni Maka at Kid, ngunit laging napuputol ang resonance kapag sumasali si Black Star. Ayon kay Stein, masyadong malakas ang wavelength ni Black Star at hindi ito nagpapaubaya kay Maka. Nagkasagutan ng dalawa, tinawag ni Maka na tanga si Black Star, habang tinawag naman ni Black Star na mahina si Maka. Sinabihan sila ni Stein na magpahinga muna, pero imbes na magpahinga ay sinundan ni Maka si Stein para sabihin na tanggalin na lang si Black Star dahil pabigat ito sa kanila. Ganun pa man, sinabi ni Stein kay Maka na hindi si Black Star ang pabigat kundi siya, na sobrang ikinasama ng loob ni Maka. Dahil sa init ng ulo, sinuntok ni Maka si Black Star pero binalibag lang siya nito. Muling sinuntok ni Maka si Black Star pero ininda lang nito ang kanyang suntok at pinagbantaan siya na dudurugin kung itutuloy niya ang laban. Dahil nasaktan at napahiya, tumakbo si Maka palayo habang umiiyak. Sinundan ni Tsubaki si Maka sa balcony. Doon, inamin ni Tsubaki na kahit siya ay hindi laging naiintindihan si Black Star, tinatanggap niya ito bilang kaibigan at partner. Ipinaalala niya kay Maka ang sinabi ni Stein, hindi kailangan ng perpektong pagkakaintindihan para magkaroon ng resonance, kundi pagtanggap at tiwala. Narealize ni Maka na masyado siyang nag-focus sa kanyang emosyon sa halip na sa kanilang layunin. Bumalik sila sa grupo. Humingi ng paumanhin si Maka at muling sinubukan ng chain resonance. Sa pagkakataong ito, hindi na niya pinilit kontrolin ng iba, sa halip, nagtiwala siya sa kakayahan ni Kid at Black Star na protektahan ng isa't isa. Sa loob ng soul space ni Soul, tinangka siyang tuksuhin ng Little Ogre gamit ang isang piano para mapadali ang resonance, ngunit tinanggihan ito ni Soul. Mas pinili niyang mag-resonate gamit ang sariling kakayahan.
Dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat isa, nagtagumpay ang grupo. Ang kanilang mga soul wavelength ay nagsama-sama sa isang makapangyarihang harmony. Ipinaso sila ni Stein at itinalaga si Maka bilang leader ng team. Habang naglalakad pa uwi, hiniling ni Maka kay Blackstar na suntukin siya para makabawi sa ginawa niya kanina. Pumayag si Blackstar at walang pag-aalinlangang sinuntok si Maka ng napakalakas, dahilan para tumalsik ito sa basurahan. Sa kabila ng sakit, nagtawanan na lang sila, tanda na maayos na ang kanilang samahan. Sa kabilang banda, naghahanda na ang hukbo ng arachnophobia sa pamumuno ni Mosquito. Paparating na ang digmaan para sa pag-aagawan sa brew. Ayon kay Death, matatagpuan sa Lost Island ang pasilidad ng magic tool na dating pag-aari ng mga witch ngunit nasira ito dahil sa isang aksidente. Mula noon, nagkaroon ng magnetic field na may brew sa loob nito. Sinabi rin ni Death na ang matagal na pananatili sa loob ng magnetic field ay nagdudulot ng pinsala sa katawan. Naglakbay ang DWMA at arachnophobia patungo sa Northern Alaska kung saan matatagpuan ang Lost Island upang paglabanan ang pagmamay-ari ng brew. Ipinaliwanag ni Marie ang plano sa mga estudyante at ito ay habang pinipigilan ng grupo ni Sid ang arachnophobia, papasok sila ni Professor Stein sa magnetic field upang kunin ang brew. Pinaalalahanan ni Stein ang mga estudyante na mag-standby lamang sa labas ng magnetic field at hintayin ang kanilang pagbabalik ni Marie. Samantala, nakaabang na sa isla ang hukbo ni Mosquito para sagupain ang mga taga-DWMA. Pagdating sa isla, inambush ng mga arachnophobia ang grupo ni Sid. Pagkatapos patayin ni Sid ang isang kalaban, sinabi sa kanya ni Azusa na tulungan ng ibang grupo na sinasalakay ni Mifune. Iniwan ni Sid si Mira para pamunuan nito ang mga sundalo doon bago umalis kasama si Azusa. Habang nangyayari ito, nagrereklamo si Giriko sa lamig ng panahon at naghihintay ng makakalaban. Narinig ang tunog ng isang malakas na bass nang lumabas si Justin Lo sa pamamagitan ng paggawa ng avalanche. Naubos nito ang buong grupo ni Giriko at naiwan ang laban sa pagitan nila ni Justin. Maya-maya, pumasok na sina Stein at Marie sa magnetic field upang hanapin ang brew. Samantala, nagsimula na ang pakikipaglaban ni Sid at Azusa kay Mifune. Pilit na sinusubukan ni Sid na dumistansya kay Mifune pero masyado itong mabilis. Makalipas ang ilang minuto, tiningnan ni Kid ang kanyang orasan at napansing 5 minuto na ang nakalipas mula nang pumasok sina Stein at Marie sa magnetic field. Sinabi ni Maka na hindi na niya maramdaman ang soul wavelengths ni Stein at Marie at bigla na lang itong nawala, kaya't hinala niya ay may nangyayari sa loob. Nagdesisyon si Kid na pumasok sa magnetic field upang tingnan ang nangyayari, pero pinigilan siya ni Maka at sinabing hindi siya pwedeng pumasok ng mag-isa. Habang pinag-uusapan ang kanilang desisyon, isang sundalo ng arachnophobia ang nagtangkang umatake kay Maka ngunit napigilan ito ni Ox gamit si Harvar. Sinabihan ni na Ox at Kim sina Maka, Blackstar, at Kid na pumasok na sa magnetic field dahil sila na ang bahalang lumaban sa mga arachnophobia na dumating. Sinimulan ni na Ox at Kim ang pag-atake sa pangkat ng arachnophobia. Samantala, pagkatapos bigyan si Blackstar ng chocolate bar, sumali na rin si Kilik sa laban. Pumasok sina Maka, Blackstar, at Kid sa loob ng magnetic field at ang una nilang nakita ay isang pyramid. Sa gulat ng lahat, nakita nila si Lord Death mula sa nakaraang 800 taon na lumilipad sa langit at pumasok sa loob ng pyramid. Lingid sa kaalaman ng tatlo, ang mga Mizune na ipinadala ni Iruka ay nakapasok din sa magnetic field upang kunin ang brew. Samantala, patuloy pa rin ang matinding laban ni Sid at Mifune. Sa huli, tinamaan si Sid ng atake ni Mifune ngunit nakatakas si Sid at nagtago upang makabuelo ng tira kay Mifune gamit si Azusa. Sa loob ng magnetic field, dahil sa pagdating ni Lord Death sa loob ng pyramid, nagsilabasan ang mga witch sa loob nito at tumakas. Napansin ni Blackstar ang mga mangkukulam at napansin naman ni Maka na hindi sila nakikita ng mga ito. Pinagtagpitagpi ni Kid ang mga pangyayari at sinabing ang nakaraan lamang ito na nakaukit sa loob ng magnetic field. Nagsimulang magduda si Kid at nagsuspetsyang ang nangyari sa loob ng pyramid ay hindi aksidente. Napansin ni Maka si Arachne na lumapit sa 2 lalaki at hinihingi ang mga blueprint ni Avon. Sinabi ni Arachne na ang pagpunta ni Death sa loob ng pyramid ay pain lamang at nagtagumpay siyang papasukin ito. Sinabi niyang ang kailangan na lang hintayin ay ang pagsabog ng gusali kasama ang brew sa loob nito. Sa headquarters ni Arachne, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dapat makuha agad ang brew anuman ang mangyari.
Sinabi niya na pinasabog niya ang brew noon para maitago ito mula kay Death, ngunit hindi ito kayang sirain ng simpleng pagsabog lamang. Kumpiyansang sinabi ni Arachne na mapupunta sa kanya ang brew, at hindi sa DWMA o sa mga witch. What's wrong? You need to get a hold of yourself, Frank! Nagkita ang grupo ni Maka Albarn at sina Frankenstein at Marie Mjolnir sa loob ng field. Dahil halos nasa limitasyon na ang kanilang mga katawan, walang ibang nagawa ang dalawa kundi ipaubaya sa mga estudyante ang pagkuha sa brew. Natapos ang mga labanan sa pagitan ng DWMA at Arachnophobia nang ibigay ni Kim Deal ang signal ng pag-atras, ayon sa utos. Kasama si Jacqueline O'Lantern Dupree, nakarating siya sa tagpuan ng mga puwersa ng DWMA, ngunit nadatnan niyang wala pa ni isa sa kanyang mga kapwa-estudyante ang nakabalik. Sa labas mismo ng vortex, matapos talunin ni Ox at Kilik ang lahat ng nakapaligid na puwersa ng Arachnophobia, nakita nila si Marie na inilalabas ang sugatang si Stein mula sa loob. Sa kabila ng mga pagtutol ni Marie at pagbabantang parurusahan sila bilang kanilang guro, kinuha ni Ox at Kilik ang kanilang mga sandata upang pumasok sa vortex at tulungan ang grupo ni Maka. Napaluhod si Marie, umiiyak dahil sa kanyang kabiguan bilang isang guro na mapigilan ng mga estudyante na ilagay ang kanilang mga sarili sa panganib. Bahagyang nahimasmasan si Stein upang hawakan ang kamay ni Marie at patahanin ito bago siya muling bumagsak habang tumatawa ng parang baliw. Nakasalubong ng grupo ni Maka si Mosquito na nagsabing nasa kanya na ang brew. Matapos niyang ibalik ang kanyang katawan sa mas malakas na anyo nito mula noong 100 taon na ang nakararaan, madali niyang na-overpower ang grupo. Making yourself a few years younger in a few... Let's remedy that. Hanggang sa kumbinsihin ni Soul Eater ang kanyang mga kasamahan na hayaan siyang gamitin ang kapangyarihan ng Black Blood sa pamamagitan ng kanilang Soul Resonance upang talunin si Mosquito. Pumayag ang lahat sa gustong gawin ni Soul. Pumasok si Soul sa Black Room at lumapit sa isang piano upang simulan na ang Soul Resonance. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban sa mga bangin, ginamit ni Jericho ang Soulfoot, Speed Setting 2, para patalsikin si Justin Law. Inasar ni Jericho si Justin at sinabing kaya niyang basahin ang mga galaw nito kasabay ng musika sa earphones ng Death Sight. Sumagot si Justin na wala namang bagong sinasabi si Jericho, kaya bakit pa siya mag-aabalang tanggalin ang earphones niya para makinig? Sa galit, isinagawa ni Jericho ang Massacre Tide na nagdala sa kanya diretso sa law-abiding silver gun ni Justin. Tumalsik si Jericho at nagtago sa niebe na pagtantong hindi na siya tatagal sa laban. Hinamon ni Justin si Jericho na lumabas at nang lumitaw ito sa kanyang likod ay agad niya itong hiniwa, pero nalaman niyang isa lamang pala itong golem na gawa sa niebe. Mas marami pang ganitong golem ang lumabas mula sa niebe na mabilis namang sinira ni Justin. Sa labas ng magnetic field, nakatakas ang mga daga at nagbagong anyo bilang magkakapatid na Mizone na nagkumpirma kay Iruka na naging matagumpay ang kanilang misyon. Sa loob ng magnetic field, nakatayo ang grupo ni Maka Albarn sa harap ni Mosquito na nasa malakas nitong anyo. Naghanda si Soul Eater na patugtugin ang kanyang piano, habang kinakantsawan siya ng Little Ogre na wag lang magpanggap na cool at walang pakialam, kundi maging passionate sa isang bagay, at damahin ang musika. Gamit ang madness na yun na nakaka-impluwensya sa kanya, sinimula ni Soul ang kanyang pagtugtog, at naramdaman ng mga Meister ang pagsasama-sama ng wavelengths ng kanilang mga kasamahan tungo sa isang malakas na resonance link. Sumugod si Mosquito pero napigilan ito ni na Blackstar at Maka, habang binaril naman ito ni Death the Kid. Napagtanto ni Mosquito na nag-iba ang mga atake ng mga estudyante, naging mas mabilis at mas malakas ang mga ito. Ipinagpatuloy ng grupo ni Maka ang pag-atake kay Mosquito, habang nakangisi ng parang baliw ang Little Ogre. I can't keep up. Iniutos ni Soul kina Blackstar at Tsubaki na Katsukasa na gawin ng Soul Resonance, ngunit napakabilis ng pagtaas ng resonance kaya natakot si Tsubaki sa pinsalang may dudulot ng Uncanny Sword kay Blackstar. Gayunpaman, isinagawa ni Blackstar ang Shadow Star at pinutol ang mga braso ni Mosquito gamit ang Draw Slash. Nang makontento, inalis na ni Blackstar ang Uncanny Sword mode pagkatapos ay napahawak sa kanyang dibdib dahil sa sakit. Sunod na inutusan ni Soul si Kid na simulan ang kanyang Death Cannon attack.
It looks like you've got... Mas lalong napinsala si Mosquito at ang kanyang ilong ay bumaon sa batong sahig. Inutusan naman ngayon ni Sol si Maka na simulan ang kanilang pag-atake. Naririnig ni Maka ang mga tunog at emosyon ni Sol na dumadaloy sa kanya, at napagtanto ang tiwala at kumpiyansa nito, na tinatawag niyang pinagmumulan ng kanilang tapang. Pagkatapos nun, ang resonance ni Maka at Sol ay nagbagong anyo sa sandata na kahawig ng Witch Hunter, na tinawag ni Sol na Genie Hunter. Napagtanto ni Mosquito na isa itong anti-magic wavelength, bago siya hiwain ni Maka sa baywang gamit ang Genie Hunter. Itinigil na ni Sol ang pagtugtog ng piano, tumutulo ang pawis habang hinahabol ang hininga. Habang humanga ang magkapatid na Thompson, nag-alala naman si Kid sa kalat at sa pagkawala ng ulo at sombrero ni Mosquito. Humingi ng paumanhin si Maka sa tila overkill na ginawa, habang ipinaliwanag ni Blackstar na bago ang pagsabog, tinanggal ni Mosquito ang kanyang sariling ulo, kasama ang bruise sa ilalim ng sombrero. Bago pa man hanapin ng tatlo si Mosquito, inutusan ni Sol ang grupo na umalis na sa magnetic field, bagamat may oras pa silang natitira para manatiling ligtas sa loob, hindi nila maipapanalo ang laban na ito. Gaya ng pagyayabang ni Mosquito kanina, marami pa siyang anyo bukod sa kanyang anyo noong nakaraang 100 taon, ibig sabihin ay kaya niyang pahabain ang itatagal niya sa loob ng magnetic field sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtatransform. Pagkatapos matanggap ang katotohanan ito, nagpa siya nang umalis ang grupo. Samantala, si Mosquito, na naging ulo at sombrero na lamang, ay tumalbog paalis gamit ang kanyang ilong. Bagamat teknikal na nanalo sa pagkuha ng brew, pakiramdam niya ay napahiya siya dahil madali siyang nabugbog ng mga bata. Nang malapit na ang grupo ni Maka sa dulo ng magnetic field, nakasalubong nila sina Oxford at Kilik Rung. Nang mapansing hirap ng tumayo si Blackstar, inalok ni Kilik ang kanyang balikat upang alalayan ang kaibigan. Nakarinig ng pagsabog ang mga estudyante at lumingon upang makita ang after image ng orihinal na pagsabog na sumira sa Lost Island. Kinailangang ipaliwanag ni Maka sa nagpapanik na sina Ox at Kilik na ginawang human shield si Blackstar, na ang pagsabog ay ilusyon lamang at hindi totoo. Sa kanilang paglabas mula sa magnetic field, lumapit sina Kid at ang mga estudyante sa naghihintay na si Marie Mjolnir, na inaasikaso ang wala sa sariling si Stein, upang ibalitang hindi nila nakuha ang brew. Bagamat galit sa mga estudyante dahil sa pagsuway nito sa kanyang utos, binigyan pa rin ni Marie ng mahigpit na yakap ng pasasalamat na ligtas ang kanyang mga estudyante, pero ipinangako niyang paparusahan niya ang mga ito pagbalik sa Death City. Dumating sina Sid Barrett at ang iba pang kasapi ng DWMA, at tinanong ang nangyari. Pagkatapos malaman mula kay Marie ang masamang balita, iniabot ni Sid kay Maka ang isang pocket mirror upang makontak si Lord Death para sa battle report. Habang naglalayag ang mga miyembro ng DWMA palayo sa Lost Island, ibinalita ni Maka kay Lord Death, matapos harapin ang labis na pag-aalala ng ama kung ligtas ba siya, ang tungkol sa kabiguang makuha ang brew. Samantala, dumating si Mosquito upang ibigay ang brew kay Arachne, ngunit kinailangang iulat na hindi nakaligtas ang magic tool sa 800 taong magnetic field dahil hindi na ito gumagana. Ganun pa man, ang takot ni Mosquito ay napalitan ng gulat dahil imbes na magalit si Arachne ay natuwa pa ito. Sinabi nito na ayos lang dahil hindi naman alam ng DWMA na sira ang brew, at hanggat iniisip ni Lord Death na kayang gamitin ng arachnophobia ang brew anumang oras, hawak ni Arachne ang takot laban sa organisasyon ni Lord Death. Sa lungga ni Medusa, dumating sina Eruka at ang magkakapatid na Mizo na dala ang brew. Ipinaliwanag ni Eruka kay Medusa na dahil hindi makapaglagay ng surveillance spiders si Arachne sa loob ng magnetic field, nagawa ng magkakapatid na Mizone na mag-iwan ng sirang replika ng brew at makuha ang tunay na kagamitan. Nang magpahayag ng pag-aalala si Eruka na kahit naloko nila ang arachnophobia ay banta pa rin ng DWMA, nagyabang si Medusa kung paanong sigurado na ang tagumpay na ito mula pa noong nilaso ni Crow na si Marie gamit ang ahas. Dahil hindi lamang pinapayagan ng ahas na iyon na espiyahan niya ang mga miyembro ng DWMA, kundi pinapalala rin ng ahas sa loob ni Marie ang madness ni Stein, na naging dahilan ng pagkabigo nito sa laban sa Lost Island, at sa huli ay lalamunin na ng mahika ng ahas si Stein ng tuluyan. Pagkatapos kunin ng brew kay Eruka gamit ang kanyang mahika, nangako si Medusa na ang kagamitang ito ang magpapahintulot sa kanya na makamit ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng pagmamanipula sa arachnophobia, sa DWMA, at sa Kishin. Sinuri ni Arachne Gorgon ang sitwasyon, ang demon tool na brew na nakuha ni Mosquito ay hindi gumagana.
Akala ni Arachne ay dahil ito sa kalumaan nito matapos ang 800 taon sa Lost Island, lingid sa kanyang kaalaman, pinalitan ni Iruka Frag at ng mga Mizune ang tunay na brew ng isang peke at ibinigay ang totoo kay Medusa. Gayunpaman, alam ni Arachne na aakalain ng DWMA na nasa kamay nila ang gumaganang sandata, kaya itinuloy nila ang kanilang plano gamit ang halos natapos ng morality manipulation machine. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Nagiriko at Mosquito tungkol sa kung sino ang mas epektibo, ngunit pinatigil sila ni Arachne. Ipinagpatuloy ni Mosquito ang ulat, nagtanim na ang kanilang mga ahente ng mga relay device sa buong mundo. Inutusan ni Arachne ang kanyang mga gagamba na simulan na ang susunod na hakbang. Sa klase, patuloy ang pagyayabang ni Oxford sa kanilang misyon, habang ang ibang kaklase na galing sa Lost Island, sina Black Star, Soul, at Tsubaki, ay labis na nalulungkot sa kanilang pagkatalo. Si Maka naman ay nagtataka kung paano niya nagamit ang Genie Hunter laban kay Mosquito, at hinala niya ay may kinalaman ito sa pagtugtog ni Soul ng piano gamit ang Black Blood. Napansin nilang wala si Death the Kid na matagal nang nagpaalam papuntang banyo. Ang totoo, nagtungo si Kid sa Patchwork Laboratory. Puno siya ng pagdududa sa kanyang amang si Lord Death at sa kaugnayan nito kay Avon at sa mga kinukolektang demon tools. Desidido siyang maghanap ng sagot mula sa iba dahil laging umiiwas ang kanyang ama sa usapan. Sa Death Room, kinumpronta ni Sid si Lord Death tungkol sa mga plano nito at kung bakit naghihinala si Kid, ngunit muling umiwas ang Shinigami sa seryosong usapan. Tumawag si Maka kay Death upang magtanong tungkol sa Genie Hunter. Ipinaliwanag ni Death na ang inalang ni Maka ang dating nakagawa nito, at hinihikayat niya si Maka na magsanay pa dahil kaya nitong talunin maging ang Kishi na si Asura. Pagkatapos ng tawag, kinumpirma ni Death kay Sid na parating na ang isang package at ang kanilang kasama mula sa Oceania. Nakaramdam ng matinding guilt si Krona dahil sa ahas na inilagay niya kay Marie Mjolnir, na siyang nagpapalala sa kondisyon ni Stein. Napansin ni na Soul at Liz ang kakaibang kilos ni Krona. Hinila ni Maka si Soul para magsanay ng Genie Hunter. Kahit napilitan lang si Soul, sinubukan nila ito ngunit nabigo at sumabog lamang ang Witch Hunter sa mukha ni Maka. Sa kabila nito, pinalakas ni Soul ang loob ni Maka na kaya nila itong gawin muli. Nakatingin naman si Krona mula sa malayo bago umalis. Sa kabilang banda, masaya si Medusa na umaayon ang lahat sa kanyang plano. Kinumusta naman ni Iruka si Krona at hiningian ng update tungkol sa Secret Vault ng DWMA. Nang walang maibigay na impormasyon si Krona, gini-guilt trip siya ni Iruka na utang nila kay Medusa ang tagumpay ng pagkuha sa brew at ang pagbagsak ni Stein. Iniwan ni Iruka si Krona na natatakot at balisa. Natagpuan ni Kid si Stein sa lab na nakaupo sa sahig at nakikipagbuno sa kanyang mga halusinasyon. Tinanong ni Kid kung ano ang brew. Sagot ni Stein, ito ay makapangyarihang tool na parang bagyo, depende sa gumagamit kung magiging mabuti o masama ito. Nang gabi ring iyon, nagkaroon ng malalim na usapan si Kid at Stein. Iginiit ni Stein na walang absolutong tama o katotohanan, at ang moralidad ay dikta lamang ng mga may otoridad. Binalaan niya si Kid na ang DWMA ay hindi laging nasa panig ng kung ano ang tama. Dumating si Marie at nahinto ang usapan. Sa huli, pinanood ni Lord Death sa kanyang salamin ang pagdating ng isang lalaking naglalakad sa disyerto na may dalang malaking tasa ng kape na may nakasulat na BJ. Ito ay si Joe Tataki, ang technology consultant mula sa Oceania. Isinalaysay ni Death the Kid kung paano nahihirapan ang kanyang mga kaibigan na makapagpatuloy matapos ang kanilang pagkatalo sa arachnophobia, habang napapansin naman niya na may mga inililihim sa kanya ang kanyang ama. Isang lihim pa ang dumating, si Joe Tataki mula sa Technology Division, na nasasabik na gawing bagong workshop ang Death City. Nakipagkita si Joe kay Lord Death para sa isang hindi masarap na kape, sinusubukang dumiretso sa punto tungkol sa pangangailangang bumuo ng bagong teknolohiya mula sa mga available na demon tools. Gayunpaman, mas gusto ni Lord Death na panatilihin ang magalang na pakikipag-usap kesa madaliin ang usapan. Ngunit may isang kondisyon si Joe bago siya pumayag na magtrabaho para sa DWMA, kailangang pagandahin ng akademya ang kape nito sa pamamagitan ng pagbili lamang sa Uncle Bob's. Matapos ang ilang corny na visual wordplay ni Lord Death, pumayag ang Reaper sa mga kondisyon ni Joe. Habang nagrereklamo si Soul Evans kung gaano kahirap hanapin si Kid sa campus, nag-aalala naman si Maka sa pagiging sumpungin ni Black Star. Habang hinahanap ni Tsubaki na Katsukasa ang kanyang Meister, pinigilan siya ni Mira na Igus para pag-usapan ng isang mahalagang problema. Sa ilalim ng academy, inabangan ni Kid si Joe para kumprontahin.
Nagpanggap si Joe na nagtatrabaho siya sa konstruksyon at pagtutubero, pero hindi naniwala si Kid dahil alam nito na galing siya sa Oceania Tech Division para sa mas mahalagang trabaho. Matapos matakasan si Kid, nakarating si Joe sa secret vault ni Lord Death. Samantala, iniisip ni Blackstar ang kanyang mga pagkatalo laban kay Mifune at Mosquito, at inaalala ang tanong ng Will of the Nakatsuka sa kung ano ba talaga ang ninanais niya. Sa kanyang pagmumuni-muni, muling naramdaman ni Blackstar ang sakit ng mga pagkatalong yun, kasama na ang imahinasyon ng kanyang sandata na nagsasabing hinding-hindi siya magiging sapat na malakas. Masaya si Tsubaki nang makita siya, matapos nitong lumiban sa klase para lang hanapin siya. Nang tanungin kung ano ang iniisip niya, nagsinungaling si Blackstar at sinabing iniisip niya lang kung paano niya lalampasan ang Diyos. Ipinaalam ni Tsubaki kay Blackstar na inutusan sila ni Naigos na huwag nang gamitin ang Enchanted Sword Mode dahil makakaapekto ito sa kanyang kalusugan. Nang tumanggi si Blackstar, nakangiting sinabi ni Tsubaki na syempre naman dahil hindi niya malalampasan ang Diyos kung hindi niya ito gagamitin. Dahil sa inis, naalala ni Blackstar ang dati niyang pakikipagduwelo kay Kid at nagkaroon siya ng ideya. Sa klase, naiinis sina Liz Thompson at Soul Eater sa pagbabalik ni Kid sa silid-aralan, hindi dahil hindi sila masaya na makita siya, kundi dahil sa kanyang tahimik na pagkilos. Ngunit iniisip ni Kid na hindi pa niya maaaring ibunyag sa kanila ang kanyang mga hinala tungkol sa mga lihim ng kanyang ama. Pumasok si Blackstar na interesadong kausapin si Kid tungkol sa isang mahalagang paksa, ang panoorin siya habang muli niyang sinisira ang isang patusok ng DWMA upang sirain ang pagiging pantay nito. Labis na nagalit si Kid at nagulat nang hamunin siya ni Blackstar sa isang laban. Sa lungga ni Medusa, iniulat ni Iroka na nag-aalinlangan si Crona sa pagsunod sa mga utos ni Medusa, na para bang nag-aalala ang bata na traidorin ng DWMA upang saktan si Stein. Napagtanto ni Medusa na hindi matatag ang katapatan ni Crona tulad ng kanyang inaasahan, kaya nagpasya siyang kailangan na niyang dispatchahin si Crona sa lalong madaling panahon. Balik sa academy, pinakiusapan ni Maka si Blackstar na huwag ituloy ang laban, ngunit hiniling ni Tsubaki na hayaan ang kanyang kaibigan na makipaglaban. Dahil napagtanto ang seryosong katangian ng laban, nabawasan ang pagiging erratic ni Kid tungkol sa simetriya at naging mas seryoso, determinadong tapusin agad ang duelo para maayos niya ang DWMA Spire. Ngunit nabigla si Kid nang tamaan siya ng malakas na suntok ni Blackstar. Ganun pa man, tulad ng dati ay nabigo si Blackstar na gawin ang kanyang finishing move. Habang nakikipaglaban si Kid at nanonood si Sid sa gilid, parehong conclusion ang nabuo ng estudyante at guro, hindi na kasing lakas ng dati si Blackstar dahil nawala na ang kumpiyansa nito dulot ng mga pagkatalo kay Mifune at sa Lost Island. Sa halip na maging pasensyoso sa sarili, ipinaliwanag ni Sid na masyadong nakatuon si Blackstar sa kasalukuyan at masyadong naiinip para sa hinaharap, imbes na harapin ang mga nakaraang pagkatalo, pilit niyang idinadaan sa dahas ang lahat. Habang sinisigawan ni Blackstar si Sid na tumigil sa pagpipilosopo, naramdaman ni na Sid at Naigos ang isang malakas ngunit nakakabaliw na wavelength na nagmumula sa bata na kilala na ni Sid mula pa noong sanggol ito. Ang madness wavelength ni Blackstar ay tumutugma sa kanyang amang si White Star, kaya nanganganib siyang maging isang Kishin. Naramdaman din ni Kid ang wavelength at nagdesisyon siya na tapusin na ang laban at pinatumba si Blackstar. Nang mawala na ng malay si Blackstar, nalungkot si Kid at umupo sa tabi nito. Pagkatapos nun, habang inaayos ni Kid ang Spire ng mag-isa, humingi ng paumanhin si Tsubaki para sa inasal ng kanyang Meister. Parehong inamin ng Reaper at ng Sandata na nakikita nilang gumagaling si Blackstar at inaabangan nila ang pagbawi nito. Nagmakaawa naman si Soul sa kanyang Meister na magmadali, buksan ang pinto, at batiin si Blackstar ng mabilis na paggaling sa halip na maging perfeksyonista sa tamang pagbati. Sa kabila ng mga protesta ni Maka, binuksan ni Soul ang pinto at nakitang abala na si Blackstar sa pagpupush up. Napagtanto ni na Soul at Maka na wala na silang dapat sabihin, kaya ngumiti na lang sila, isinara ang pinto, at umalis. Samantala, habang natuntunan ni Arachne ang Kishin sa pamamagitan ng soul wavelength nito, iniulat naman ni Mosquito na matagumpay nilang nabuo ang moral manipulation machine mula sa mga plano ni Abon. Pagkatapos, pinakitang nade-depress si Crona dahil sa mga ginawa nila laban kay Stein. At ang pinakamasaklap sa lahat, nadiskubre ni Joe na sarado na ang Uncle Bob's Rumba Coffee. Isang gabi, muling dinalaw ni Iroka Frag si Crona at inutusang bumalik na kay Medusa Gorgon. Gayunpaman, ayaw umalis ni Crona dahil ito ang unang pagkakataong nagkaroon siya ng mga kaibigan.
Hindi naniwala sina Iruka at Ragnarok kay Krona. Idinagdag pa ni Ragnarok na kalaunan ay matutuklasan din ng lahat sa Academy, kabilang na ang kaibigan niyang si Maka Albarn, na siya ay isang traidor, ang may sala rin sa paglalagay ng ahas sa kape ni Marie Mjolnir na unti-unting nagpapalala sa kabaliwan ni Professor Stein, at lahat ng ito ay magpapaiyak kay Maka. Samantala, dumating sina Arachne, kasama sina Mosquito at Giriko, sa isang inabandonang templo ng Budista kung saan naramdaman nila ang presensya ni Asura. Sinubukan ni Giriko na gisingin si Asura, ngunit sinaway siya ni Mosquito. Iniutos ni Arachne na maghintay sila sa labas habang mag-isang pinuntahan niya si Asura upang humingi ng alyansa laban sa DWMA. Sa loob, nagpakilala siya sa Kishin. Hiniling niyang makita ang mukha nito at sinabing nagtatago lang ito para magpalakas, sabay akusa na natatakot ito kay Death. Ginamit ni Asura ang kanyang mga scarf upang atakihin at sakalin si Arachne, sa kabila ng paliwanag nito na nais lamang niyang makipagsanib puwersa upang talunin si Death. I'll give it all to you. Sa isang gubat sa labas ng Academy, nagpiknik sina Maka, Krona, Ragnarok, Soul, Blackstar, at Tsubaki. Inimbitahan ni Maka si Krona na magsanay ng Soul Resonance kasama sila. Matapos nakawin ni Ragnarok ang sandwich ni Krona at lait-laitin si Tsubaki, pinuri niya ang pagkain sa pag-aakalang si Tsubaki ang nagluto nito. Gayunpaman, ibinunyag ni Tsubaki na si Marie ang nagluto nito. Ipinagmalaki naman ni Blackstar na papatayin niya ang taong naging dahilan ng paglala ng kondisyon ni Stein. Dahil dito, nagpanik si Krona at umalis sa grupo sa kadahilan ng gagamit siya ng banyo, kahit gusto pa sanang kumain ni Ragnarok. Nagulat ang lahat sa inasal ni Krona, ngunit may mapaghinalang tingin si Soul. Matapos lumayo sa mga kaibigan, aksidenteng nahulog ni Krona ang kanyang mga gamit, kabilang ang litrato nila ni Maka sa party, at nagpa siyang tama nga si Ragnarok, hindi siya nababagay sa DWMA. Biglang nagpakita si Medusa sa harapan niya, binabati siya sa pagtanggap sa katotohanan na kay Medusa lang siya nararapat. Pinulot ni Medusa ang litrato, ngunit bigla itong naglaho, hindi pala talaga naroon si Medusa, si Maka pala ang pumulot ng litrato. Ipinaalala ni Maka na dapat nasa frame ang litrato at hindi sa lupa, sabay tawa. Nakaupo sina Krona at Maka sa isang pader na nakatanaw sa Death City nang magtanong si Krona tungkol sa ina ni Maka. Ikinwento ni Maka na kahit wala ang ina, lagi itong nagpapadala ng mga postcard mula sa iba't ibang lugar. Inihalin tulad niya ang ina sa isang grizzly bear, malakas at mainitin ang ulo, ngunit mainit din ang pagmamahal, mabait, at tapat. Ang simpleng sagot ni Maka na mahal ko siya ay nagpamula sa pisngi ni Krona. Naalala ni Krona ang kanyang dahilan kanina at iniwan si Maka. Sa kusina, kinausap ni Joe Tataki si Sid Barrett habang inoobserbahan ang magagaliting ugali nito. Tumungo siya sa secret vault ng Academy upang magtrabaho, ngunit sinundan siya nina Death the Kid, Liz, at Patty. Sa kasamaang palad, pinaglaruan ni Patty ang mga estatwa ni Death at sinira ang simetriya nito, kaya nawala sa paningin nila si Joe. Ginamit ni Joe ang pagkakataong ito para makatakas papunta sa vault kung saan siya nagtatrabaho sa isang makina, habang iniisip na dapat mag-relax muna ang batang Reaper. Dinala naman ni Spirit sina Soul at Maka sa kwarto ni Krona, kung saan nakita nilang wala na ito pati ang mga gamit nito maliban sa litrato nila. Sinabi ni Soul na naglayas na si Krona at napansin ang kakaibang ikinikilos nito kamakailan. Tumanggi si Maka na maniwala at hinanap si Krona sa buong Academy hanggang sa mapagod siya at tumigil sa may fountain. Dumating si Soul dala ang motorsiklo para tulungan siya. Sa labas ng Death City, natuwa si Ragnarok na aalis na sila. Ngunit sinabi ni Krona na hindi sila babalik kay Medusa at hindi rin sa Academy. Nagtalo sila dahil ayaw ni Krona na pumili ng panig at wala silang sapat na pagkain para tumagal sa disyerto. Sa huli, pareho silang nahulog sa isang malalim na hukay sa disyerto. Sa arachnophobia, nakipag-alyansa na si Asura kay Arachne. Umiiyak na humingi ng paumanhin si Mosquito sa mga sugat ni Arachne, ngunit sinabi ni Arachne na dapat silang magdiwang. Ibinalita ni Giriko na nakuha ni Asura ang pinakamagandang kwarto at pumatay na ito ng 3 tauhan at kinain ng mga kaluluwa nito. Sa disyerto, nais nang umalis ni Ragnarok dahil sa init, ngunit gusto ni Krona na manatili doon para mapag-isa. Nang matagpuan siya ni Maka, pinagtabuyan siya ni Krona at inamin na siya ang naglagay ng ahas sa kape ni Marie na nagpalala sa kondisyon ni Stein dahil sa utos ni Medusa. Sa kabila ng pagpigil ni Soul, bumaba si Maka sa hukay.
Pinaliwanag niya kay Krona na hindi ito mahina dahil laging inuuna ni Krona ang kapakanan ng iba. Umiyak si Krona at inamin na hindi niya kayang isumbong si Medusa dahil ina pa rin niya ito. Nangako si Maka na hindi niya hahayaang saktan pa ni Krona ang sarili o ang iba, at niyakap niya ang kaibigan upang bumalik sa DWMA. Pagbalik sa DWMA, inutos ni Lord Death na i-expel si Krona dahil sa paglabag sa kontrata, sa kabila ng pakiusap ni Maka. Nang pumanig si Spirit kay Death, galit na isinumbat ni Maka ang panloloko ng ama sa kanyang ina noon. Iginiit ni Maka na kung binigyan ng pangalawang pagkakataon ng kanyang ina si Spirit, nararapat ding bigyan ng pangalawang pagkakataon si Krona. Biglang dumating si Sid na may dalang balita, dumating si Medusa sa Death City. Pinalibutan ng puwersa ni Mira na igos si Medusa. Nang tanungin kung bakit siya naroon, ipinaliwanag ni Medusa na naroon siya para sumuko. Matapos sumuko sa DWMA, nakaupo si Medusa Gorgon sa kanyang selda, nakakadena sa pader. Pumasok sina Maka Albarn at Soul Eater sa piitan at madaling nahanap ni Maka ang kinaroroonan ng witch, kahit paprotektado ito ng Soul Protect. Narinig sila ni Medusa at humingi ng tubig. Dahil sa matinding galit, sinipa ni Maka ang pinto. Tinanong ni Medusa ang bata kung may kailangan ito. Inakusahan siya ni Maka na siya ang nagtulak kay Krona na mag-traidor sa academy at maparusahan. Nagpakita ng peking pag-aalala si Medusa, sinasabing bilang ina, nag-aalala siya na mawalay sa kanyang anak, lalo na sa isang mahina na tulad ni Krona. Lalong nagalit si Maka sa pagkukunwari nito. Tumawat si Soul at sinabihan si Maka na kumalma dahil walang saysay ang pakikipagtalo. Bago umalis, sinabihan ni Soul si Medusa na sana ay mag-enjoy ito sa mahabang pananatili sa piitan. Pagkaalis ni Maka at Soul, kinausap ni Medusa si Frankenstein na nagtatago sa dilim malapit sa pinto at tumatawa na parang baliw. Ipinaliwanag ni Medusa sa kanya na hindi siya magtatagal sa kulungan. Habang iniisip ni Spirit Albarn ang kakaibang pagkaligtas ni Medusa, pinaalalahanan siya ni Lord Death na isang makapangyarihang witch ang kanilang kaharap. Samantala, tinanong ni Stein kung bakit bumalik si Medusa sa DWMA. Sinabi ni Medusa na nais niya itong makita at ang mundo ay nagsisimula ng gumalaw. Hinikayat niya si Stein na sumama sa kanya para sa bagong mundong lilikhain sa ilalim ng mga patakaran ng Kishin. Kutob ni Stein ay may itinatago pa si Medusa. Dumating si Spirit kasama ang mga ahente ng DWMA at pinabalik si Stein sa kanyang laboratorio. Dinala ni na Spirit si Medusa sa interrogation room. Habang naglalakad, umakto si Medusa na parang bata, nagrereklamo sa higpit ng kadena para makuha ang atensyon ni Spirit. Ang silid ng interogasyon ay puno ng mga gamit pang torture. Kumuha si Spirit ng pambunot ng ngipin, ngunit pinaalala ni Medusa na masasaktan din ang katawan ni Rachel Boyd, ang batang possessed niya. Nagalit si Spirit dahil kailangan niyang iligtas si Rachel. Sinabi ni Medusa na may mahalaga siyang impormasyon para kay Death kapalit ng isang kasunduan. Iginiit niyang mapipilitan silang makinig sa kanya. Sa disyerto, naghuhukay si Sid Barrett kung saan sinabi ni Medusa na may itinago siya. Tumama ang kanyang pala sa isang kahon na may marka ni Medusa. Nang buksan niya ito, nagulat siya sa laman, ang bro. Ipinakita ni Spirit ang bro kay Death at kinumpirmang totoo ito. Naintriga si Death sa alok ni Medusa, ngunit nagtaka sila kung bakit isusuko ni Medusa ang ganito kalakas na demon tool at paano niya ito nakuha sa Lost Island nang hindi nalalaman ng arachnophobia. Naghinala si Spirit na minamanipula lang sila, ngunit pumayag pa rin si Death na kausapin si Medusa. Nang iharap si Medusa kay Death, pinaalala ng Shinigami kay Medusa na dahil sa kanya ay nasa bingit ng sakuna ang mundo. Hiniling ni Medusa na tanggalin ang kanyang kadena. Nang palayain siya ni Spirit, binigyan siya ni Death ng Shinigami chop sa ulo. Naalala ni Medusa na ito ang kanyang kinatatakutan noong nagtatrabaho pa siya bilang school nurse. Nang buhatin siya ni Death, nakita ang bloomers o salawal ng katawan ni Rachel, na ikinakilig naman ni Spirit dahil naalala niya noong nagsusuot pa nito si Maka. Matapos ang awkward na usapan at banta ng isa pang Shinigami chop, inalok ni Medusa ang lokasyon ni Asura. Hiningi ni Medusa ang kanyang kalayaan at pangakong hindi siya sasaktan ng DWMA kapalit ng impormasyon. Nang tumanggi si Death na garantiya ang kanyang kaligtasan, tinanong ni Medusa kung gusto nilang maging target ng arachnophobia. Dito na pagtanto ni Spirit na magkakampi na si Asura at ang arachnophobia. Sa kuta ng arachnophobia, nangako si Arachne na poprotektahan niya si Asura. Inactivate ni Mosquito ang moral manipulation machine.
Kumalat ang pulang usok ng kabaliwan sa buong mundo sa pamamagitan ng mga Madness Relay Base. Nakita ito ng lahat mula sa mga tauhan ni Medusa, mga espiyang Mizune, mga estudyante at guro ng DWMA, hanggang kina Death at Spirit. Nasaksihan din ito ni Stein na lalong gumising sa kanyang kabaliwan. Ipinaliwanag ni Medusa na ginagamit ni Arachne ang makina para ikalat ang kabaliwan ni Asura, kaya't imposible nang matrace ang lokasyon ng Kishin. Dahil dito, nagkaroon ng dilema si Death, tanggapin ang alok ni Medusa para talunin ang Arachnophobia at Asura, o bitayin siya. Napagtanto ni Death na gusto lang pag-awayin ni Medusa ang DWMA at Arachnophobia, ngunit wala silang magagawa kundi pigilan ang pagkalat ng kabaliwan. Sa huli, pumasok si Spirit sa selda at sinabing palalayain na si Medusa. Nagtipon ng maraming estudyante sa labas ng academy. Galit na galit si Maka nang makita niyang ini-escort ng kanyang ama at ng DWMA si Medusa palabas. Ipinaliwanag ni Kid na may kasunduan ng kanyang ama sa witch. Tiniyak naman ni Blackstar na hahanapin nila si Medusa at pagbabayarin. Takot na nagtago si Crona sa likod ni Mira na igos habang dumadaan ang kanyang ina. Sa isip ni Medusa, binati niya si Death dahil naging pon o tau-tauhan niya ito. Tumawa siya ng masama habang papalayo. Samantala, lalong nawala ng tiwala si Kid sa kanyang ama dahil sa pagpapalaya nito sa mapanganib na witch. Sa laboratorio, bumalik si Marie galing sa pamimili. Nang buksan niya ang ilaw, laking gulat niya nang makitang wala na si Stein. Binitawan niya ang mga pinamili at tumakbo palabas para hanapin ito. Isinalaysay ni Maka na matapos ang insidenteng iyon, tuluyan nang nawala si Stein sa Death City. Nababalot na ngayon ang Death City ng mga mata ni Asura na nakikita sa mga gusali at maging sa mga takip ng imburnal. Bilisan mo, ang sabi ni Frankenstein sa kanyang sarili sa pagnanais na matakasan ang hamog na bumabalot sa kanya. Sa kanyang harapan ay may isang pinto, ngunit hinarangan siya ni Spirit Albarn at inutusang bumalik sa Patchwork Laboratory. Nagpaliwanag si Stein na naliligaw siya dahil sa hamog. Sinabi ni Spirit na ang hamog na iyon ay ang madness o kabaliwan na lumalabo sa kanyang isipan. Biglang nagbago ng anyo si Spirit at naging isang aso ng batas na tumatahol kay Stein. Ngunit nang tumigil ang tahol, naglaho ang pinto at si Spirit at naiwang nalilito si Stein. Samantala, walang laman ng silid-aralan ng Class Crescent Moon dahil natatakot pumasok ang mga estudyante. Tinawag silang mga duwag ni Blackstar at nagyabang na handa niyang wasakin si Asura sa isang saglit lang. Inasar naman siya ni Soul, at ipinaliwanag na wala si Maka dahil nag-aalala ito kina Stein at Crona. Sa kabilang banda, nag-usap sina Maka at Crona sa pamamagitan ng pinto ng kwarto ni Crona. Pinapalakas ni Maka ang loob ni Crona, samantalang nag-aalala naman si Crona kung nakabalik na ba si Stein, sa hinalang may kinalaman ang pagkawala nito sa pagtakas ni Medusa. Sa isang kapihan, nagtalo sina Marie Mjolnir at Spirit. Sinabi ni Spirit na itinigil na ng DWMA ang paghahanap kay Stein dahil umalis na ito sa Death City at may mas malalaking problema silang dapat harapin, lalo na't may kasunduan sila kay Medusa. Nagalit si Marie dahil parang sinukuan na ni Spirit ang kanilang Meister. Tinalikuran siya ni Spirit at sinabing mas matatag si Stein kaysa sa inaakala ni Marie dahil matagal na nitong nilalabanan ng kabaliwan. Samantala, pinuri ni Eroka Frag si Medusa dahil sa matagumpay na pakikipagkasundo nito sa DWMA habang sinusuklay ang buhok nito, nakatawan pa rin ni Rachel Boyd. Ipinaliwanag ni Medusa na hahayaan niyang magpatayan ng DWMA at Arachnophobia habang siya ay nanonood lang sa gilid. Pinaalalahanan siya ni Free na delikado pa rin ito, ngunit tiwala si Medusa na hindi siya aatakihin ni Death dahil sa karangalan nito. Umalis si Medusa upang puntahan ang kanyang kasintahan. Habang naglalakad si Stein, nakita niya ang mga ilusyon ni Rachel Boyd na ginagabayan siya. Aabutin na sana niya ang kamay nito nang may isang batang bersyon ng kanyang sarili ang nagbabala sa kanya tungkol sa witch at sa kabaliwan. Sinabihan siya ng bata na isipin kung saan siya dapat naroroon. Sa DWMA, nadiskubre ni Joe Tataki ang isang sikretong pahina sa libro ni Avon matapos itong matapunan ng kape. Ibinunyag nito ang tungkol sa susi para mapagana ang brew. Iminungkahi ni Joe kay Lord Death na ipadala si Death the Kid para kunin ito. Sa bahay ni Namaka, nagluto si Blair ng mga sunog na isda na ikinainis ni Soul. Ibinigay ni Soul ang isang postcard kay Maka na galing sa nanay nito. Samantala, bumalik ang bangungot ni Stein. Nakita niya si Marie na tumalon mula sa bubong ng laboratorio. Nang bumagsak ito, nagbago ang anyo ni Rachel at dumating si Medusa na sinisisi si Stein.
Pagkatapos ay nagising si Stein na nakatali sa isang operating table, kung saan akmang ooperahan siya ni Spirit upang burahin ang kanyang mga alaala, pati na ang alaala ni Marie. Balik sa totoong mundo, habang binabasa ni Maka ang postcard, gumaan ang kanyang pakiramdam. Dumating sina Blackstar at Tsubaki para yayaing maglaro ng basketball sina Maka at Soul. Sa academy, may namuong determinasyon sa loob ni Crona at Marie na parehong apektado ng pagkawala ni Stein. Sa loob ng isipan ni Stein, wala na siya sa operating room, at muli siyang inalok ng mansanas ni Rachel na si Medusa ngunit pinigilan siya ng kanyang batang sarili. Balik sa academy, pinuntahan ni Crona si Lord Death para kausapin. Nakiusap siya dito na payagan silang hanapin si Medusa at bawiin si Stein. Pumayag si Death. Dumating si Marie at nagdesisyong sumama sa kanila, sinabing hindi pa niya lubusang mapapatawad si Crona, ngunit sasama siya para masigurong maililigtas si Stein. Sa sandaling ito, napagtanto na ni Stein na ang kaharap niya ay ang kanyang sarili. Pinili niyang buksan ang pinto patungo sa mundong kanyang hinahanap. Sa basketball court, naglaban-laban sina Soul, Blackstar, at Maka. Nanalo ang grupo ni Maka nang tumama ang bola sa mukha ni Blackstar at pagkatapos ay pumasok sa ring. Dumating si Death the Kid at ibinunyag sa kanila na ang impormasyon tungkol sa alyansa ni Asura at Arachne ay galing kay Medusa. Nagbabala si Kid sa kanyang mga kaklase na mag-ingat sa kung sino ang dapat pagkatiwalaan dahil pati siya ay nagdududa sa desisyon ng kanyang ama na makipagkasundo sa isang witch. Sa huli, nakita si Stein na naglalakad sa isang mahamog na lugar hanggang sa makarating siya sa isang anyong tubig. Nakita niyang nakatayo doon si Medusa. Sa halip na matakot, ngumiti si Stein at humalakak ng malakas. Sa kastilyo ng Baba Yaga, magkatabing nakahiga sina Arachne at Asura. Tiniyak ni Arachne sa Kishi na poprotektahan niya ito habang patuloy na nagkakalat ng kabaliwan, o madness, ang makina sa paligid ng kama ni Asura sa buong mundo. Sa Death City, hindi makatulog si Maka Albarn. Gumugulo sa isipan niya ang desisyon ni Lord Death na makipagkasundo kay Medusa at hayaan itong makatakas, habang si Crona naman ay nananatiling nakakulong. Nag-aalala siya kung mapagkakatiwalaan pa ba niya ang DWMA. Sinubukan siyang sabihan ni Soul na magpahinga na, para sa mahirap na misyon kinabukasan, ngunit masungit ang sagot ni Maka. Kinabukasan, bago sila umalis, napansin ni Blair na matamlay si Maka. Siniguro naman ni Soul na babalik din ang sigla ng kanyang Meister. Nagbigay ng briefing sina Spirit at Lord Death sa mga estudyante. Ang plano ay sugurin ang Baba Yaga Castle at sirain ang mga makina na nagkakalat ng madness. Namahagi rin sila ng madness suppressants o mga gamot kontra kabaliwan. Habang nakikinig, lalong nagalit si Maka dahil pakiramdam niya ay nagsisinungaling ang kanyang ama at ang eskwelahan. Sa sobrang inis, lumabas siya ng classroom at iniwan ang briefing. Sa hallway, nakasalubong ni Maka si Sid. Tinanong niya kung nasaan si Crona, sinabi ni Sid na si Crona ay pinalayas o exiled na sa DWMA bilang parusa. Ngunit nagbigay ng pahiwatig si Sid, ang pagpapalayas ay palabas lang. Kasama ni Crona si Marie Mjolnir na umalis din sa academy para hanapin at iligtas si Stein at patayin si Medusa. Dahil wala na sila sa ilalim ng DWMA, hindi sila sakop ng kasunduan ni Death at Medusa na wag saktan ang witch. Narinig ito ni Soul habang nagtatago sa hagdan. Samantala, naglalakad sina Crona at Marie sa disyerto. Determinado si Crona na itama ang kanyang mga pagkakamali kahit na kailangan niyang magsinungaling kay Maka. Dumating ang puwersa ng DWMA sa Amazon para atakihin ang kuta ni Arachne. Habang naghihintay ng hudyat, balisa pa rin si Maka. Ipinaliwanag ni Soul sa kanya ang narinig niya mula kay Sid na ang pag-alis ni Crona at Marie ay isang estratehiya para maligtas si Stein nang hindi lumalabag sa batas. Nalaman ni Arachne na paparating ang mga kalaban at inutusan ng kanyang mga tauhan, kabilang si Giriko at ang mga golem na lumaban. Nagsimula ang bakbakan ng pasabugin ng mga golem ang paligid. Dumating si Justin Law at nakipagtuos kay Giriko. Habang nagkakagulo, nagpa siya si Maka. Sinabi niya kina Blackstar at Tsubaki na hindi siya sasama sa pagsugod sa kastilyo. Sa halip, hahanapin niya sina Crona at Marie para tumulong sa pagliligtas kay Stein. Pinili niyang sundin ang kanyang sariling desisyon kaysa sa utos ng DWMA. Umalis sina Maka at Soul habang naiwan sina Blackstar at Tsubaki para ituloy ang laban. Sa huli, ipinakitang gising na si Asura at nakangisi, habang si Death the Kid naman ay lumilipad patungo sa kanyang target. Habang nagmamatsyag sina Lord Death, Spirit, at Azusa mula sa DWMA,
patuloy naman ang mainit na labanan sa kagubatan. Sinusubaybayan ni Mosquito ang galaw ng mga puwersa ng DWMA. Sa gitna ng usok at pagsabog, nagpakitang gilas sina Blackstar at Tsubaki. Gamit ang chain sight at ang anyong uncanny sword ni Tsubaki, mabilis na pinabagsak ni Blackstar ang isang malaking golem sa pamamagitan ng paghiwa sa mga anino nito at pagpapasabog mula sa loob. Samantala, patuloy ang matinding duwelo sa pagitan ni Justin Law at Jericho. Sa ibang bahagi ng gubat, tumatakbo sina Maka at Soul upang hanapin at tulungan sina Krona at Marie sa pagliligtas kay Stein. Napahinto sila nang ma-realize ni Maka na wala silang konkretong plano kung saan hahanapin ang mga ito. Naisip ni Maka na gamitin ang kanyang soul perception para hanapin si Medusa, ngunit pinaalalahanan siya ni Soul na kayang itago ng witch ang presensya nito. Sa huli, nagkasundo silang pagtulungan na lang na hanapin ang soul wavelength ni Stein, Krona, at Marie. Samantala, lumipad si Death the Kid kasama sina Liz at Patty patungo sa sarcophagus, isang bayang misteryosong nawala ng mga tao 20 taon na ang nakararaan. Dahil sa panganib, nagpa siya si Kid na pumasok mag-isa sa loob ng pader at iniwan ang magkapatid na Thompson sa labas. Sa ilalim ng isang gumuhong istruktura na mukhang circus tent, natagpuan ni Kid ang huling magic tool, isang susi, na nakalagay sa isang pedestal. Gayunpaman, nang makuha niya ito, biglang umatake ang isang mechanical clown. Inamin ng clown na ito ang pumatay at kumain sa lahat ng residente ng sarcophagus noon upang pigilan ng sino man na makuha ang susi. Nahirapan si Kid sa pakikipaglaban dahil sa dami at lakas ng mga clown, at muntik na siyang makain ng mga ito. Sa kabila ng takot, sumunod sina Liz at Patty sa loob upang iligtas ang kanilang meister. Sa tulong ng dalawa na naging baril, nakabawi si Kid. Gamit ang death cannon habang nakatayo sa isang Ferris wheel, pinasabog ni Kid ang mga clown ng sabay hanggang sa mawasak ang mga ito. Bago tuluyang mamatay ang makina, nag-iwan ito ng babala, ang sino mang may hawak ng susi ay kailangang magkaroon ng sapat na lakas ng loob na gamitin ito, kung hindi ay magdudulot ito ng kapahamakan. Napaisip si Kid kung bakit siya pinapunta ng kanyang ama para kunin ang susi sa halip na tumulong sa paglaban kay Asura. Nagduda siya kung tama ba na ibigay ang magic tool na ito sa DWMA. Sa huli, ipinakitang naglalakad sina Marie at Krona sa gitna ng sandstorm, habang pinapanood naman ni Medusa at nang walang ganang si Stein ang mga estudyante ng DWMA sa pamamagitan ng bolang kristal. Matapos makalabas ng gubat, sinubukan ni Maka at Soul na hanapin si Krona, Marie, at Stein gamit ang soul resonance. Samantala, pagkatapos ng ilang mga insidente dahil sa maling mga direksyon ni Marie, itinuro na ni Krona ang tamang daan para makarating na sila sa lungga ni Medusa. Pagpasok sa loob, kaagad na sinubukang patayin ni Medusa si Marie gamit ang malaking bloke ng bato. Ganun pa man, dahil kay Krona ay nakaligtas si Marie mula sa patibong. Habang nangyayari ito, patuloy naman ang pagsugod ni Blackstar patungo sa Baba Yaga Castle para labanan ang puwersa ng arachnophobia. Sa kaparehong gubat kung nasaan si Blackstar, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Justin Law kay Jericho. Balik sa lungga ni Medusa, ipinaliwanag ni Marie kay Medusa na umalis na siya sa DWMA kaya hindi na siya sakop ng kasunduan nito at ni Medusa. Nang sinabi ni Marie na naroon siya para iligtas si Stein, tinawanan lamang siya ni Medusa. Nang tanungin naman ni Medusa si Krona kung bakit siya naroon, naalala niya ang gabi na sinabi niya kay Marie na tatapusin niya ang problema kahit pa humantong sa kailangan niyang patayin ang sarili niyang ina na si Medusa. Ganun pa man, iba ang isinagot niya kay Medusa, sinabi niyang naroon siya para tulungan ng isang kaibigan at pipigilan niya si Medusa. Nadismaya si Medusa sa pagkampi ni Krona sa DWMA, at sinabing hindi sapat ang kanilang puwersa para talunin siya at hindi na babalik sa kanila si Stein. Nagalit si Marie at tinawag si Medusa na sinungaling. Lalo pa siyang inasar ni Medusa, at ipinaalala nito na hindi nila pwedeng saktan ang kanyang katawan dahil masasaktan din ang batang si Rachel. Pagkatapos magsalita, naghanda na si Medusa na sumugod. Ganun pa man, hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si Marie na labanan siya, na ipinagtaka naman ni Medusa. Tinanong ni Medusa ang dahilan, pero tumanggi si Marie na sabihin at naghanda lang sa laban. Nang magsimula ang laban, agad na winasak ni Marie ang tinatayuan ni Medusa at Stein para mapaghiwalay ito. Hinarap ni Krona si Medusa pero mabilis lang siya nitong napabagsak. Iginapos ni Medusa si Krona gamit ang vector arrow, at sinubukan na sirain ang loob nito sa pamamagitan ng pagpapaalala na siya ang ina nito.
Nang hindi pa rin bumigay si Krona, nagdesisyon si Medusa na patayin na lang ito, pero naantala siya ng pag-atake ni Marie. Sinabihan ni Medusa si Marie na huwag makialam sa away nilang mag-ina, at subukan na lang natalunin ang baliw na si Stein. Sinubukan ni Marie na kausapin si Stein pero hindi ito nakikinig sa kanya. Inutusan ni Medusa si Stein na tapusin si Marie habang siya naman ang tatapos kay Krona. Pagkatapos nun ay sabay na inatake ni Medusa at Stein sina Marie at Krona. Muli na namang umatake ang kabaliwan ni Stein pero sa pagkakataong ito, tuluyan na itong nabaliw at nagdesisyon na katayin si Marie. Sa kabilang dako, nagdesisyon si Medusa na paglaruan muna si Krona bago ito patayin. Sinubukan ni Krona na umatake gamit ang kanyang mga dugo sa sahig pero hindi ito gumana. Paliwanag ni Medusa, inatake niya si Krona gamit ang kanyang soul wavelength para maging magulo ang soul wavelength nito at hindi nito magamit ang kanyang black blood. Pagkatapos nun ay umatake na si Medusa para patayin si Krona, pero dumating si Maka at sinalag ang kanyang atake. Isinalaysay ni Marie kung paano nila sa wakas ay natuntun si Medusa. Ang orihinal na plano ay tapusin ni Krona ang gulo sa pagitan nila ng kanyang ina, habang layunin naman ni Marie na iuwi at iligtas si Professor Stein. Ngunit hindi nasunod ang plano dahil naging dehado sina Krona at Marie laban sa pinagsamang lakas ni na Medusa at nang nababaliw na si Stein. Bago pa man mapatay ni Medusa si Krona, hinarang ni Maka ang atake gamit si Sol sa anyong karit. Matapos umatras ng kaunti sina Medusa at Stein, at matapos magreklamo ni Ragnarok, humingi ng tawad si Maka kay Krona at sinabing naroon siya para damayan sila ni Marie. Nagpasalamat naman si Krona sa pagdating ni Maka. Nang tangkain ni Maka na atakihin si Medusa, nagbabala si Marie na masasaktan din ang katawan ni Rachel Boyd, ang katawang sinasaniba ni Medusa, at ipinaalala ni Medusa ang kasunduan na bawal siyang saktan ng DWMA. Gayunpaman, walang pakialam si Maka at itinuloy ang pag-atake. Nagkaroon ng sagutan sina Maka at Sol dahil wala silang maayos na plano. Giit ni Maka, hindi sila mananalo kung magpipigil sila. Napagtanto ni Sol na tama si Maka, kalaban nila ang isang makapangyarihang witch at ang pinakamalakas na meister ng DWMA, kaya matatalo sila kung patatagalin pa ang laban. Nagpasya silang gamitin ang Soul Resonance. Habang naghahanda sina Maka, Marie, at Krona para sa Resonance Link, sinugod ni Maka si Medusa ngunit hinarang siya ni Stein. Sinubukan ni Maka na kausapin si Stein, ngunit dahil sa kabaliwan at sa boses ni Medusa na naririnig niya sa kanyang isipan, na parang sirang radyo, inatake ni Stein sina Maka at Krona. Samantala, nagpapatuloy naman si Black Star at Tsubaki sa pagsugod patungo sa Baba Yaga Castle, winawasak ang mga patibong na humaharang sa kanila. Balik sa laban, nagawang gamitan ni Ragnarok ng Screech Beta si Stein para makaposisyon sina Maka at Krona, habang sinubukan ni Marie na gamitin ang kanyang healing wavelength. Ngunit pinalipad sila ni Stein gamit ang Soul Menace. Bumagsak sina Maka at Krona sa paanan ng pader na kinatatayuan ni Medusa. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Maka na gisingin ang diwa ni Stein, ngunit sinabi ni Stein na hindi mawala ang ingay sa kanyang ulo. Nangako si Medusa na tatahimik na ang ingay, sabay handa ng isang vector arrow para patayin si Maka. Nakita ni Krona ang mangyayari, kaya itinulak niya si Maka palayo at siya ang nasaksak ng palaso. Hinayaan ni Medusa na dumanak ang dugo ng sarili niyang anak. Habang naghihingalo, sinabi ni Ragnarok na kasalanan ni Maka ang lahat, pero inamin din niyang masaya siyang nakasama si Krona sa huli. Umiiyak si Maka habang hawak si Krona. Sinabi ni Krona kay Maka na wag umiyak dahil sa unang pagkakataon ay naging masaya na siya sapagkat naging kaibigan niya si Maka. Pagkatapos nito, ngumiti si Krona at binawian ng buhay. Dahil sa matinding galit, nilamon ng puot at ng black blood si Maka. Sinugod niya si Medusa at Stein nang walang takot kahit na nagbabala si Sol na maaari siyang malunod sa kabaliwan. Sa gitna ng laban, nakahanap ng puwang si Marie para gamitin ang kanyang healing wavelength kay Stein. Pumasok si Marie sa isipan ni Stein at tinulungan itong tanggapin ang ingay sa halip na sirain ito, na naging dahilan ng pagbabalik ni Stein sa katinoan. Ngayong kakampi na muli si Stein, sinabi niya kay Maka na buhay pa si Krona at nararamdaman niya ang kaluluwa nito, kaya kailangan nilang magmadali. Binuo nila ang isang plano, sina Stein at Marie ang bahala kay Medusa gamit ang healing wavelength para guluhin ito, habang gagamitin naman ni Maka ang Genie Hunter. Buong akala ni Medusa ay hindi tatalabang atake, ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw si Maka sa kanyang likuran.
Gamit ang Genie Hunter, tinamaan ni Maka si Medusa. Humiwalay ang kaluluwa ni Medusa mula sa katawan ni Rachel at tuluyang nahati at nawasak. Bago tuluyang maglaho, nag-iwan ng babala si Medusa na kahit tinalo siya ng Genie Hunter, hindi ito uubra laban sa Kishin. Agad na inasikaso ni Stein ang sugatang si Krona at ang walang malay na si Rachel. Nakita ni Stein ang postcard ni Maka galing sa kanyang ina at sinabing ang nakasulat doon ay Shoja at isang salitang Arabic para sa katapangan. Napagpasyahan na babalik sina Stein, Marie, Krona, at Rachel sa DWMA para magpagaling at mag-report, habang didiretso naman sina Maka at Soul para harapin si Asura gamit ang anti-demon wavelength ni Maka. Sa huli, ipinakita na nakapasok na si Black Star sa Baba Yaga Castle kung saan naghihintay si Mifune para harapin siya. Sa labas ng Baba Yaga Castle, hinarap ni Mifune si Black Star para sa kanilang huling pagtutuos. Inilabas ni Mifune ang kanyang mga espada at ang caution tape habang naghanda naman si Tsubaki sa kanyang anyong chain sight. Tinanong ni Mifune si Black Star kung anong landas ang pipiliin nito, ang landas ng demonyo o ang landas ng mandirigma. Samantala sa DWMA, nag-aalangan si Death the Kid na ibigay ang susi kay Lord Death dahil sa hinalang may tinatago ang kanyang ama. Naantala ang kanyang pag-iisip nang may bumagsak na liwanag mula sa langit, si Excalibur, na agad na sumigaw ng mga bobo pero hindi pinansin ni Lord Death na nagpatuloy lamang sa pag-aanalisa sa nangyayaring laban. Ipinag-utos ni Lord Death na dalhin si Kid sa Secret Vault kung saan naroon si Jobat Tataki. Sa labas ng Secret Vault, ipinaliwanag ni Kid kay Liz at Patty na pakiramdam niya ay may malaking lihim ang DWMA. Balik sa laban sa Amazon, dehado si Black Star kay Mifune. Kahit gamitin niya ang Speed Star, nagagawang sabayan at basahin ni Mifune ang kanyang mga galaw. Ginamitan siya ni Mifune ng Infinite Sword Style at tinamaan ng matitinding atake. Pinuri ni Mifune ang matalas na paningin ni Black Star dahil nakaligtas ito sa kanyang mga atake. Sa loob ng vault, hiningi ni Joe ang susi, ngunit tumanggi muna si Kid hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Ikinagulat ni Kid nang agad na pumayag si Lord Death na sabihin ang lahat. Ibinunyag ni Death na ang susi ay ang mismong kaluluwa ng sorcerer na si Abon, at inilabas ito sa susi. Balik sa Amazon, matapos mapatumba ni na Oxford, Kim Deal, at Kilikram ang mga sundalo ng Arachnophobia, nakarating na sila sa Baba Yaga Castle. Iminungkahi ni Oxford sa kanyang mga kasama na isuot ang balabal at maskara ng Arachnophobia para makapasok sila ng hindi nakikita. Sa loob ng kastilyo, inoobserbahan ni Mosquito ang mga pangyayari habang kausap si Arachne na kasama si Asura. Dahil nahihirapan ang kanilang puwersa, ipinag-utos ni Arachne na gamitin na ang kanilang sikretong sandata. Tumayo ang buong Baba Yaga Castle gamit ang sarili nitong mga binti at nasaksihan ito ni na Black Star at Mifune. Sa kabila ng nangyayari, nagpatuloy ang laban ni na Mifune at Black Star, at sa pagkakataong ito ay ginamit na ni Black Star ang Enchanted Sword. Nang mapansin ni Mifune ang masamang enerhiya ni Black Star, pinayuhan niya ito na piliin ang tamang landas. Kaso tumanggi itong makinig at sa halip ay tinitigan lang siya ng masama. Pagkatapos, biglang nagpaputok ang Baba Yaga Castle ng isang madness laser na sumira sa malawak na bahagi ng kagubatan. Samantala, ipinaliwanag ni Lord Death na si Abon ay dating kasamahan niya at ni Asura sa Elite Guard Squadron, at gumagawa ito ng mga magic tools para protektahan ang mundo. Biglang dumating si Excalibur at ito ang nagtuloy ng kwento. Ayon kay Excalibur, sa kasamaang palad, dahil sa pagkamatay ng asawa ni Abon, na humaling ito sa immortalidad at nakipagtulungan kay Arachne para likhain ang Bro. Bagamat layunin ni Abon na protektahan ang mundo, ang kanyang obsesyon ang naging daan sa pagkakabuo ng makapangyarihang magic tool. Balik sa laban, habang nakikipagbuno, naalala ni Mifune ang ama ni Black Star na si White Star. Ikinwento niya na tulad ni Black Star, ang ama nito ay may angking lakas ngunit nilamon ang pagnanasang manalo sa anumang paraan, dahilan para tahakin nito ang landas ng demonyo at mawala ang kanyang pagkatao. Napilitan si Mifune na patayin si White Star noon. Binalaan ni Mifune si Black Star na huwag gayahin ang ama nito. Ngunit dahil sa kagustuhang manalo, pinili ni Black Star na tahakin ang landas ng demonyo kaya wala nang nagawa si Mifune. Sa isang mabilis na hiwa, tinamaan ni Mifune si Black Star sa dibdib. Bumagsak ang duguan na si Black Star habang sumisigaw si Tsubaki. Sa ibang dako, nagmamadali si Maka at Soul para tumulong.
Sa huli, sa loob ng secret vault, inactivate na ni Abo ng brew para tuparin ang tunay nitong gamit, ang gawing totoo ang pinakamatinding hangarin ng puso ng isang tao. Napadpad ang diwa ni Blackstar sa loob ng Enchanted Sword, kung saan hinarap niya ang Will of the Nakatsukasa at ang mga anino ng mga mandirigmang nabigo at nilamon ng takot. Sinubukan ng Will na kumbinsihin si Blackstar na sumuko na sa kawalan ng pag-asa, ngunit nanindigan si Blackstar. Tinanggap niya ang bigat ng mga yumaong mandirigma at nagpa siyang harapin ang takot sa halip na tumakas. Sa huli, nagpakita ang diwa ni Tsubaki para damayan siya. Sa Amazon, nagising muli si Blackstar bago pa man makaalis si Mifune. Ipinahayag ni Blackstar na hindi siya pipili sa pagitan ng landas ng mandirigma o landas ng demonyo, kundi tatahakin niya ang kanyang sariling landas. Sa kanilang huling sagupaan, tinalo ni Blackstar si Mifune. Hiniling ni Mifune na tapusin na siya, ngunit tumanggi si Blackstar. Sa halip, inalok niya si Mifune na maging guro sa DWMA para mabigyan ng ligtas na lugar si Angela. Tinulungan ni Blackstar si Mifune na tumayo. Samantala, sa secret vault ng DWMA, inactivate ni Abo ng brew gamit ang kanyang sariling kaluluwa bilang susi. Ipinaliwanag na ang kapangyarihan ng brew ay magbagong anyo base sa pinakamatinding hangarin ng gumagamit nito. Dahil nakatali ang kaluluwa ni Lord Death sa Death City at ang tanging hangarin niya ay ang makalaban ng personal para protektahan ang mundo, ang buong Death City ay nag-transform at naging isang dambuhalang robot. Dumating ang Death City robot sa Amazon at agad na winasak ang Madness Cannon ng Baba Yaga Castle gamit si Azusa. Bilang ganti, ang Baba Yaga Castle ay nagbago rin ng anyo at naging parang higanteng gagamba. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang dambuhalang istruktura, kung saan ginamitan pa ni Lord Death ng coffee table flip ang kastilyo. Sa tulong ni Azusa na kumonekta kay Kim Deal, na nasa loob ng kastilyo kasama sina Ox at Kilik, natukoy ang eksaktong lokasyon ni Asura at Arachne. Matapos makatakas ang mga estudyante, dinukot ng Death City robot si Asura mula sa kwarto nito sa loob ng kastilyo, at sa gulat ng lahat, ay nilunok ito ng buo. Napunta si Asura sa loob ng Death Room kung saan kaagad naman itong sinalubong ni Lord Death. Sinabi ni Death kay Asura na hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito dahil hindi siya pwedeng lumabas doon ng walang permiso mula sa kanya. Ganun pa man, hindi nagpakita ng pagkabahala si Asura at sinabi lang na mukhang kailangan niya ng patayin si Death. Kabadong nanunood si Kid at ang iba pa sa gilid. Samantala, nakabalik na sa gubat sina Maka at Soul. Bagamat wala pang alam sa mga nangyayari, agad na naramdaman ni Maka na nasa loob ng Death City robot ang Kishin na si Asura at kasalukuyan itong kinakalaban ni Lord Death. Nagkasundo sina Maka at Soul na hanapin muna ang iba at tulungan ng mga ito. Sa mga sandaling ito, nasa loob ng Baba Yaga Castle sina Blackstar kasama ang sugatan na si Mifune para kunin si Angela. Balik sa Death Room, parehong nagpakawala ng malakas na enerhiya sina Death at Asura. Pagkatapos, umatake si Asura gamit ang kanyang Vajra pero hinigop lang ito ni Death. Nang sumugod si Death gamit ang Death Sight na si Spirit, sinubukan naman itong atakihin ni Asura mula sa itaas. Ganun pa man, hindi sapat ang kanyang atake para masaktan si Death at muli lang itong sumugod. Tumigil si Asura at hiniling kay Death na makipagkwentuhan muna sa kanya. Sinabi ni Asura na noong nakakulong siya sa sarili niyang balat, wala siyang ibang magawa kundi ang mag-isip. Doon niya napagtanto na ang ugat ng lahat ng takot at ang pinakamalaking kahinaan ng sangkatauhan ay ang imahinasyon. Tinawag itong walang kwenta ni Death at binanatan si Asura ng matindi. Sa kabila nito, patuloy na iginiit ni Asura na tama ang kanyang napagtanto kaya lalong nainis si Death at ginamit na ang Kishin Hunter. Sinubukan ni Asura na salagin ang Kishin Hunter pero hindi niya ito kinaya at naputulan siya ng braso. Nagpatubo ng bagong braso si Asura, at ipinaliwanag na ang kakayahang ma-imagine ang hinaharap o ang mangyayari pa lamang ay nagdudulot ng takot sa mga tao, kaya nagdesisyon siya na tumigil ng mag-imagine. Sa Baba Yaga Castle, gumawa ng sariling daan si Blackstar sa mga pader dahil nalilito siya sa kanan at kaliwa. Kaso nang mahanap ni Blackstar si Angela ay bigla siyang sinipa nito sa bayag. Sa silid ni Asura, tinanggihan ni Arachne ang pagkakataon na tumakas dahil naniniwala siya na babalik pa si Asura. Balik sa Death Room, tinawag ni Death na duwag si Asura at muli itong inatake. Habang umaatake, ipinaliwanag ni Death kung gaano kamali si Asura sa pagtakas nito sa takot.
Iginiit ni Asura na ang pagbibigay ni Death ng proteksyon na walang katiyakan sa mga tao ang tunay na mali, bago muling iluwa si Vajra at magsimulang gumanti ng atake kay Death. Samantala, gustong tulungan ni Kid at Azusa si Death pero pareho silang natatakot. Sa laban, nang sabihin ni Asura kay Death na magpaalam na siya sa kanyang anak, biglang nagmadali si Death na tapusin ang laban. Dahil dito ay narealize ni Asura na kahinaan ni Death ang kanyang anak, at mabilis na pinuntirya si Kid ng atake. Napilitan si Death na harangin ang atake para mailigtas ang anak niyang si Kid. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, natagpuan ni Kid si Death na wasak ang katawan. Sa paglapit ni Asura sa kinaroroonan ni Death, nakausap niya si Excalibur na tinawag siyang Bobo. Sa kanilang maliit na pagtatalo, nabanggit ni Asura na natalo si Death dahil sa pagmamahal nito sa iba, na naging dahilan para maalala niya si Arachne na nagdulot naman sa kanya ng pagkalito. Biglang lumipad palabas ng death room si Asura at nagulat ang lahat nang makita ito, dahil ibig sabihin ay natalo nito si Lord Death. Bumalik si Asura kay Arachne na agad siyang niyakap ng may pagmamahal. Pero biglang sinabi ni Asura kay Arachne na natatakot siya sa kanya at sinaksak ito sa dibdib. Pagkatapos patayin si Arachne, kinain ni Asura ang kaluluwa nito. Umiyak si Mosquito matapos maramdaman ang pagkawala ng kaluluwa ni Arachne. Samantala, nagsimulang magbagong anyo si Asura. Nang makita ni Maka ang malakas na enerhiya na lumalabas kay Asura, agad siyang nagmadali na puntahan ito. Nagpa siya rin si Black Star na puntahan si Asura, pero bago umalis ay sinabihan niya si Mifune na tumakas na kasama si Angela. Sa death room, ipinaliwanag ni Excalibur na gumagawa ng barrier si Asura dahil matutulog ito ng malalim para magpagaling ng mga pinsala habang nagpapakalat ng kabaliwan sa mundo. Sinabi ni Kid na hindi niya ito papayagan at nagdesisyon na pumasok sa barrier bago pa ito magsara. Matagumpay na nakapasok sina Black Star, Kid, at Maka sa loob ng barrier. Desidido ang tatlo na matalo si Asura, at agad na inilagay ang kanilang mga demon weapon sa malakas nitong mga anyo. Nagulat silang lahat nang makita ang bagong anyo ni Asura, na ngayon ay mas nakakatakot na at mas malaki. Nang magsimulang tumugtog ng piano si Soul gamit ang Black Blood, sabay-sabay na sumugod ang tatlo. Girl is combining two incredible. Nagrereklamo si Black Star na masyadong matigas ang balat ni Asura, pero inutusan sila ni Kid na ipagpatuloy lang ang pag-atake sabay turo sa barrier ni Asura na naging mas manipis. Ngayong napatunayan na nila na may epekto ang kanilang atake, mas lalo pa nila itong pinatindi, habang si Soul ay patuloy lang sa pagtugtog ng piano para mas palakasin pa ang kanilang soul resonance. Pero lingid sa kanilang kaalaman, pinapalakas din ang pagtugtog ni Soul ang Little Ogre at tuluyan na nitong nalamon si Soul. Naagaw na ng Ogre ang katawan ni Soul, habang si Asura naman ay nanatiling malakas at walang pinsala. Sa pagamutan ng Death City, sinabi ni Stein na nasa maayos ng lagay si Crona. Ganun pa man, malungkot pa rin si Marie dahil pakiramdam niya ay napilitan si Crona na kalabanin si Medusa, dahil sa kanyang sinabi na hindi na niya ito pagkakatiwalaan kung hindi mababawi si Stein. Sinabi ni Stein sa kanya na sabihin niya na lamang ang kanyang nararamdaman kay Crona kapag nagising na ito. Nang magising si Crona, agad nitong hinanap si Maka. Sa labas ng Baba Yaga Castle, hinikayat ni Justin Lo si Giriko na itigil na ang pakikipaglaban at tumakas na lang pero nagmamatigas pa rin ito. Ganun pa man, nang malaman nito na patay na si Arachne, pumayag na itong tumigil, pero bago umalis na ngako ito na tatalunin niya pa rin si Justin Lo balang araw. Sa death room, nawawala na ng pag-asa sina Sid at Joe kaya tinawag itong Bobo ni Excalibur. Ipinaliwanag ni Azusa na hindi pa tapos ang laban dahil nakapasok sa loob ng barrier sina Kid, Black Star, at Maka na dala ang kanilang mga demon weapon. Sinabi ni Azusa na kung magagawang gamitin ni Maka ang kanyang Kishin Hunter laban kay Asura ay maaari pa silang manalo. Sa loob ng barrier, hindi maintindihan ni Kid ang nangyari kay Soul kaya ipinaliwanag ito sa kanila ni Asura. Ayon kay Asura, nasira ni Soul ang kanyang sarili dahil ginamit niya ang Black Blood nang hindi isinusuko ang kanyang katinuan. Pinagtatawanan ni Asura si Soul kaya nagalit si Black Star at pinatahimik si Asura gamit ang kanyang soul wavelength. Nagdesisyon si Kid at Black Star na ipagpatuloy pa rin ang pag-atake kahit wala na si Soul, pero wala itong epekto. Inutusan ni Black Star at Kid si Maka na kunin si Soul habang pinipigilan nila si Asura. Nang sumugod na sina Black Star at Kid kay Asura, pumasok na si Maka sa loob ni Soul. Pagpasok sa loob, nagulat si Maka sa biglang pagbabago ng lugar.
May lumitaw na isang pintuan at nagdesisyon si Maka na pasukin ito. Sinundan siya ng Black Blood sa loob at habang bumababa ng hagdan ay may narinig siyang piano na tumutugtog. Ganun pa man, nang binuksan niya ang pintuan sa dulo, nalaman niya na ang musika ay nagmumula lang pala sa isang record player. Pagpasok niya sa silid, biglang lumitaw si Soul at isinara nito ang pinto. Samantala, ginagawa ni na Black Star at Kid ang lahat para protektahan ang katawan ni na Maka at Soul mula kay Asura. Nagmamasid mula sa gubat sina Eruka Frag, Free, at ang Mizone Sisters habang nasusunog ang paligid. Wasak na ang Baba Yaga Castle at ang Death City Robot. Nag-aalala si Eruka sa mangyayari, ngunit sinabi ni Free na ang kapangyarihan ni Asura ay lalamunin ang mundo gamit ang kabaliwan. Sa kabilang dako, tahimik ding nanonood sina Angela at Mafune mula sa itaas ng puno. Sa Death Room, sugatan sina Lord Death at Spirit pero buhay pa. Nakasilip sina Sid, Azusa, at Joe sa isang butas, nag-aalala sa nangyayari sa loob ng itim na sphere kung saan naroon ang mga estudyante. Sa loob ng sphere, hawak ni Maka ang walang malay na si Soul. Sinusubukan niyang pasukin ang kaluluwa nito para iligtas ito mula sa Black Blood. Habang ginagawa niya ito, nakikipaglaban sina Black Star at Death the Kid laban sa higanteng si Asura. Nakarating si Maka sa loob ng kaluluwa ni Soul. Nakita niya si Soul, pero iba na ang itsura nito dahil hindi ito ang totoong Soul kundi ang Little Ogre na nagpapanggap. Sinabi ng Ogre na wala ng labasan. Samantala, sa labas, sumugod sina Black Star at Kid kay Asura. Binaliwala lang ni Asura ang mga atake ni Kid. Sinabihan ni Kid si Asura na mamatay sa ngalan ng Grim Reaper at naghanda ng malakas na atake. Inutusan ni Kid si Black Star na maging suporta niya pero tulad ng inaasahan ay tumanggi ito dahil gusto nito ay siya ang bida. Pumayag na lang si Kid sa gusto ni Black Star at naghanda na sa pag-atake, pero inunahan siya ni Asura. Tinamaan si Kid ng isang beam ng madness sa dibdib at bumagsak ng duguan. Sa loob ng kaluluwa ni Soul, ipinakita ng Ogre kay Maka ang isang kahon. Sabi ng Ogre, nasa loob daw ang tapang ni Soul. Pero sumigaw ang totoong Soul mula sa loob ng kahon, siya mismo ang nagkulong sa sarili niya doon para hindi tuluyang masakop ng Black Blood ang kanyang katawan. Sa labas, akala ni Asura ay tapos na ang laban, pero biglang lumiwanag ang katawan ni Kid. Kumonekta ang mga linya sa kanyang buhok, o lines of Sanzo, na nagpapahiwatig na lumabas na ang tunay niyang kapangyarihan bilang anak ni Death. Sinubukan ni Asura na atakihin si Kid pero inatake siya ni Black Star nang walang tigil. Gumanti ng atake si Asura pero after image lang ang kanyang natamaan at napuruhan siya ni Black Star. He's gonna destroy you! Dito na sumigaw si Black Star kay Kid na umatake na. Gamit ang Sanzo Death Cannon, pinasabog ni na Kid, Liz, at pati si Asura. Pagkatapos nun ay bumagsak na si Kid dahil sa pagod. Sa kasamaang palad, nakaligtas pa rin si Asura at bumalik sa dati nitong anyo. Sa Death Room, desperado na ang mga guro na makahanap ng paraan para malaman ang nangyayari sa loob ng itim na sphere. Sinubukan nilang tanungin si Excalibur, pero sinabi nito na sasagutin lamang niya ang mga tanong nila kung bibigyan siya ng tsaa. Maya-maya pa ay dumating sina Stein, Marie, at Crona. Sinabi ni Stein na naniniwala siyang ang Genie Hunter ni Maka ang susi sa pagkapanalo. Balik sa Black Room, inutusan si Maka ng Ogre na buksan ang kahon at pumayag siya, pero bago sumunod ay tinanong niya muna kung sino ito. Dito na ibinunyag ni Maka na simula pa lamang ay pinagdudahan niya na ito dahil iba ang ikinikilos nito sa totoong Soul. Dahil sa sinabi ni Maka, itinigil na ng Ogre ang pagpapanggap at bumalik na sa tunay niyang anyo. Ganun pa man, ipinaliwanag ng Ogre na iisa lang naman sila ni Soul dahil naging parte na siya nito. Inamin na rin ng Ogre na si Soul ay nasa loob ng kahon at muling inutusan si Maka na buksan ito. Ipinaliwanag ng Ogre na kung hindi bubuksan ni Maka ang kahon ay mamamatay si Soul kasama niya, at kung bubuksan naman ito ni Maka ay tuluyan ng kakainin ng kabaliwan ng Black Blood si Soul. Kahit nagmamakaawa si Soul na huwag buksan ang kahon dahil delikado, nagpa siya si Maka na buksan ito dahil nagtitiwala siya sa kanyang partner. Pagkabukas ng kahon, pumasok si Maka sa loob at niyakap ang totoong Soul. Binalot sila ng Black Blood pero ginamit ni Maka ang kanyang anti-demon wavelength para tunawin ito. Lumiwanag ang paligid at bumalik sila sa anyo ng kwarto kung saan unang tumugtog ng piano si Soul para kay Maka. Kinain ni Soul ang maliit na Ogre at tinanggap na bahagi na ito ng kanyang pagkatao.
Nagising sina Maka at Soul sa totoong mundo. Nakita nilang bagsak at walang malay sina Kid, Black Star, at ang iba pa. Hinarap sila ni Asura at sinabing wala na silang pag-asa dahil siya ang mananalo at walang puwang ang takot sa kanya. Naghawak kamay sina Maka at Soul, at naghandang harapin si Asura upang iligtas ang mundo mula sa madness of fear. Ginamit ni Maka ang Witch Hunter at sumugod kay Asura pero itinapon lang siya nito sa lupa. Bumangon si Maka at muling sumugod pero madali lang siyang iniwasan ni Asura. Dito na nagpasya si Maka na gamitin ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang Kishin Hunter, sa pag-aakalang mapapatay nito si Asura. Ngunit nabigo ito. Paliwanag ni Asura, ang teknik na iyon ay pumupuksa lamang ng kasamaan, ngunit ang kanyang kabaliwan ay hindi maituturing na masama sa purong kahulugan nito. Dahil bigo ang atake, nanganib si Maka. Nagpakawala ng enerhiya si Asura, ngunit hinarang ito ni Soul gamit ang kanyang katawan, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagalit si Maka at sumugod pero mabilis siyang napabagsak ni Asura. Sa ikalawang tira ni Asura para patayin si Soul, si Maka naman ang sumalag. Bumagsak siya ngunit ginamit ang weapon blood sa kanyang katawan na namana niya sa kanyang amang si Spirit upang muling tumayo. Inatake siya ni Asura pero hindi tumalab na labis na ikinagulat ni Asura. Lumaban si Maka ng walang malay upang hindi makaramdam ng takot at sakit. Naglabasan ng mga karit sa kanyang katawan at nagsimula niyang masugatan si Asura. Gayunpaman, nabasa ni Asura ang kanyang estratehiya, dinurog ng Kishin ang mga tadyang ni Maka upang magising ito sa katotohanan at makaramdam muli ng sakit. That's not fair. Samantala, kabadong naghihintay sina Death, Spirit, Sid, Excalibur, at Krona. Umaasa silang mananalo pa rin si Maka. Sinabi ni Krona na hindi Kishin Hunter ang kailangan ni Maka para manalo, at umaasang marirealize ni Maka kung ano talaga ang susi sa tagumpay. Habang nangungutya si Asura kay Maka, ang nag-iisang nakatayo ngunit halos bumigay na, narinig ni Maka ang mga boses ni na Black Star, Kid, at Soul na pinapalakas ang kanyang loob kahit sila ay walang malay. Dito, sinabi ni Maka na hindi na siya nag-aalala, bagay na labis na ikinalito ni Asura. Napagtanto ni Maka ang tunay na sandata dahil si Asura ay ang personifikasyon ng takot at kabaliwan, matatalo lamang siya ng katapangan. Ang pagpapakita na hindi siya natatakot sa kabila ng lagim ang nagbigay daan upang mataranta si Asura. Sumugod si Maka at habang papalapit siya, nagbanta si Asura na may bagong Kishin na lilitaw balang araw upang maghasik muli ng kabaliwan, pero sinabi lang ni Maka na wala siyang pake. Sinubukan ng Kishin na ibuhos ang lahat ng atake kay Maka, ngunit naiwasan ito ng dalaga. Sa huli, isang simpleng suntok sa mukha na punong-puno ng katapangan, ang pinakawalan ni Maka. Sa gulat ni Asura, ang suntok na ito ay sapat upang mabasag ang kanyang mukha at maging sanhi ng kanyang pagsabog at pagkatalo. Nawala na ang itim na sphere at kumalat ang mga kaluluwang kinain ni Asura. Nagkamalay na ang iba at masayang ipinagdiwang ang pagkatalo ng Kishin. Finally did it! Nag-alala si Kid sa sinabi ni Asura tungkol sa paglitaw ng bagong Kishin, ngunit panatag si Maka. Sinabi niyang hanggat may katapangan sa puso ng mga tao na humarap sa kasamaan, wala silang dapat ipag-alala. Sa pagtatapos, ipinakita ang pagbabalik ng normal na buhay. Nagpanik si Kid nang makita ang hindi pantay na guho ng DWMA. Umuwi sina Black Star at Tsubaki sa tahanan ng mga Nakatsukasa. Masayang nagsasalo sa hapagkainan sina Maka, Soul, at Krona. Nilibing ni Death ang kaluluwa ni Asura sa isa sa mga puntod sa Death Room. Ipinakita si Mifune at Angela na papasok sa DWMA, ang muling pagkabuo ng pamilya ni na Rachel kasama sina Azusa at Marie, at ang iba pang estudyante at guro. Ipinakita rin ang masayang paglalaro ng basketball ni na Maka, Soul, Kid, Black Star, at iba pa. Sa huling eksena, nakaupo ang magkakaibigan sa isang pasimano habang nasa likod ang DWMA. Ang kurtina sa kwarto ni Maka ay hinahangin, katabi ang postcard mula sa kanyang ina.